Nakita ko mismo ang aking manugang, si Sheila, na itinapon ng isang maleta sa lawa. At umalis. Hindi man lang lumingon. Agad akong tumakbo sa pampang. Buong lakas kong kinuha ang basang maleta, sobrang bigat, nanginginig ang mga kamay ko. Narinig ko noon isang mahinang tunog mula sa loob. Sana hindi ito ang iniisip ko, bulong ko. Pilit kong binuksan ang zipper. Nahirapan ako. Ngunit sa wakas, bumigay din ito. At doon, huminto ang aking puso. Ang nakita ko sa loob, nagpatindig ng balahibo ko. Sa edad kong 63, ngayon ko lang naramdaman yon. Pero bago tayo magpatuloy, nakasubscribe ka na ba sa channel? I-comment mo rin kung saan ka nanonood ngayon. Gusto naming malaman kung saan umaabot ang aming mga kwento. Ako si Remedios, 63 taong gulang. Nakatira ako mag-isa, 8 buwan na. Simula nang ilibing ko ang aking kaisa-isang anak, si Romel. Ang bahay ko sa tabi ng lawa ng Laguna, dati puno ng tawanan at magagandang alaala. Ngayon, parang napakalaki, napakatahimik, minsan nakakapanghina. Noong gabing iyon, isang hapon ng Setyembre, habang umiinom ako ng tsaa sa aking beranda, may nakita ako. May isang bagay na umagaw sa aking pansin. Ang silver na kotse ni Sheila, ang aking manugang. Lumitaw ito sa madamong daanan. Nagpuputik ang gulong. Nagmamaneho siya. Parang baliw. Napakabilis para sa likulikong kalsada patungo sa aming bahay. Mayroong mali. Sobrang mali. Ibinaba ko ang aking tasa sa rehas ng beranda. Pinanliitan ko ang aking mga mata para mas makita ko ang nangyayari. Biglang huminto si Sheila sa mismong tabi ng lawa. Nakabukas pa ang makina ng sasakyan. Lumundag siya palabas ng kotse. Parang may humahabol sa kanya. Pula ang kanyang mukha. Gulong-gulo ang buhok niya. Binuksan niya ang trunk ng kotse. Sa sobrang lakas, akala ko'y matatanggal ang pinto. Noon ko nakita ang maleta. Ang kulay, brown na maleta, na ako mismo ang nagbigay sa kanya. Noong ikinasal sila ni Romel. Para madala mo ang iyong mga pangarap saan ka man magpunta. Iyon ang sinabi ko noon. Napaka-inosente ko pala. Kinaladkad ni Sheila ang maleta, palabas ng kotse. Mukhang napakabigat. Ramdam mo, sa paraan ng pagkilos ng kanyang katawan. Paano nanginginig ang kanyang mga braso. Lumingalinga siya, kinakabahan, parang may tinatago. Nakonsensya. Hindi ko malilimutan ang tingin na yon. Sheila! Sumigaw ako mula sa beranda. Ngunit hindi niya ako narinig. O nagkunwari lang siyang hindi niya narinig. Naglakad siya patungo sa lawa. Ang bawat hakbang, parang isang pagsubok, parang hindi lang isang bigat ang dala niya, kundi isang nakakatakot na pasanin. Ikinaway niya ang maleta, 1 beses, 2 beses, at sa ikatlong pagkakataon, inihagis niya ito sa tubig. Ang tunog ng pagbagsak, pumunit sa katahimikan ng hapon. Lumutang sandali ang maleta, bago unti-unting lumubog. Tumakbo pabalik si Sheila sa kotse. Pinaandar ang makina. Umungol ang mga gulong sa graba at nawala siya. Sa parehong madamong daanan, nag-iwan ng alikabok at isang mabigat na katahimikan. Napako ako sa kinatatayuan ko, ilang segundo. Ano ang nasaksihan ko? Si Sheila, ang maleta, ang lawa, ang matinding desperasyon sa kanyang bawat galaw, isang ginaw, ang gumapang sa aking likod, sa kabila ng init ng hapon, ang aking mga binti, kusang gumalaw. Bago pa maproseso ng aking isip ang nangyayari, dali-dali akong bumaba sa hagdanan ng beranda. Tinawid ko ang hardin, papunta sa madamong daanan. Ang lawa, mga 100 metro ang layo. Tumakbo ako, tulad ng hindi ko nagawa sa loob ng maraming taon. Umangal ang aking mga tuhod, nagsusunog ang aking dibdib. Ngunit hindi ako huminto. Nang makarating ako sa pampang, kapos na ako sa hininga, ang puso ko, humahataw. Laban sa aking tadyang, ang maleta. Naroon pa rin, lumulutang, unti-unting lumulubog. Basang-basa ang balat, madilim, mabigat. Pumasok ako sa tubig nang walang pag-aalinlangan. Malamig ang lawa, mas malamig kaysa sa inaasahan ko. Umabot ito sa aking mga tuhod. Pagkatapos, sa aking bewang. Sinisip-sip ng putik sa ilalim ang aking mga paa. Iniunat ko ang aking mga braso.
Hinawakan ko ang isa sa hawakan ng maleta at hinila. Napakabigat nito. Hinila ko ng mas malakas. Nanginginig ang aking mga braso sa pagpupumilit. Hinampas ng tubig ang aking mukha. Basang-basa ang aking damit. Sa wakas, nagawa kong kaladkari ng maleta. Patungo sa pampang, noon ko narinig. Isang mahina, dim na tunog. Mula sa loob ng maleta, nagyelo ang aking dugo. Hindi ito maaaring mangyari. Sana, Diyos ko. Sana, hindi ito ang iniisip ko. Hinila ko ng mas mabilis, ng mas matinding desperasyon. Kinaladkad ko ang maleta, patungo sa basang buhangin. Sa pampang, lumuhod ako, sa tabi nito. Hinanap ng aking mga kamay ang zipper, barado, basa, kalawangin. Patuloy na dumudulas ang aking mga daliri. Sige na, ulit ko, sa pagitan ng aking mga ngipin. Nagsimulang lumabo ang aking paningin dahil sa luha. Puwersahin ko ang zipper. Isang beses, 2 beses. Sa wakas, bumigay din. Inangat ko ang takip. At ang nakita ko sa loob, nagpahinto sa buong mundo. Huminto ang pagtibok ng puso ko. Naipit ang hininga ko sa lalamunan. Sumalag ang aking mga kamay sa aking bibig. Para pigilin ang isang sigaw. Doon, nakabalot sa isang basang kumot na kulay asul, ay isang sanggol, isang bagong silang. Napakaliit, napakahina, walang galaw. Mga labi niya, kulay ube. Ang balat niya, maputla, tulad ng wax. Nakapikit ang mga mata niya, hindi gumagalaw. Naku Diyos ko, hindi. Nanginginig ng husto ang aking mga kamay. Halos hindi ko siya mahawakan. Kinuha ko siya mula sa maleta, nang may pagmamahal, na hindi ko akalaing mayroon pa ako. Malamig siya, napakalamig. Mas magaan siya kaysa sa isang sako ng buhangin. Ang maliit niyang ulo, kasya sa palad ko. Nakatali pa rin ang kanyang umbilical cord, gamit ang isang piraso ng PC. PC, hindi medical clamp, karaniwang PC. Parang may gumawa, sa bahay, palihim, walang tulong. Hindi, bulong ko, paulit-ulit. Idinikit ko ang aking tainga sa kanyang dibdib, tahimik, walang anuman. Idinikit ko ang aking pisngi sa kanyang ilong. At doon, naramdaman ko, isang bugso ng hangin, napakahina. Akala ko'y guni-guni ko lang. Ngunit naroon, humihinga siya, halos hindi, ngunit humihinga. Tumayo ako, mahigpit na niyakap ang sanggol, halos bumigay ang aking mga binti. Tumakbo ako patungo sa bahay, mas mabilis, kaysa sa takbo ko sa buong buhay ko. Tumutulo ang tubig, mula sa aking damit, ang aking mga paa, walang sapin. Dumudugo dahil sa mga bato sa daan, ngunit hindi ako nakaramdam ng anumang sakit, tanging takot, tanging pagkaapurahan, tanging matinding pangangailangan na iligtas ang maliit na buhay na nanginginig sa aking dibdib. Sumugod ako sa bahay, sumisigaw. Hindi ko alam kung ano ang isinisigaw ko. Siguro tulong, siguro Diyos, siguro wala namang coherent. Kinuha ko ang telepono sa kusina, sa isang kamay, habang hawak ang sanggol sa kabila. Denial ko ang 911. Dumulas ang aking mga daliri. Halos mahulog ang telepono 2 beses. Ano po ang inyong emergency? Sabi ng isang boses ng babae. Isang sanggol. Ako si Remedios. Nakakita ako ng sanggol. Sa lawa. Hindi tumutugon. Malamig. Violet na. Pakisuyo. Magpadala kayo ng tulong. Ma'am, kailangan niyo pong kumalma. Ibigay niyo po ang inyong address. Ibinigay ko ang address ko. Sa Antipolo. Umuungol ang aking mga salita. Iniutos ng operator na ilagay ko ang sanggol. Sa isang patag na ibabaw, winawalis ko lahat ng nasa mesa sa kusina. Sa isang braso, lahat ay nahulog. Plato, papel, walang mahalaga. Inilagay ko ang sanggol sa mesa. Napakaliit, napakahina, walang galaw. Humihinga ba siya? Tanong ko sa operator. Ang boses ko, isang matinis na hiyaw na hindi ko nakilala. Kayo po ang magsabi. Tingnan niyo po ang kanyang dibdib. Gumagalaw po ba? Tiningnan ko. Maingat na pinagmamasdan. Isang halos hindi nakikitang galaw. Napakahina. Kailangan kong yumuko para makita ito. Oo, sa tingin ko, napakaliit. Okay, makinig po kayong mabuti. Gagabayan ko kayo.
Kailangan niyo pong kumuha ng malinis na tuwalya at dahan-dahang punasan ng sanggol. Pagkatapos, balutin po siya para manatiling mainit. Papunta na po ang ambulansya. Ginawa ko ang sinabi niya. Kumuha ako ng mga tuwalya mula sa banyo. Pinunasan ko ang maliit niyang katawan nang may pagalaw-galaw at desperado. Ang bawat segundo, parang kawalang hanggan. Binalot ko ang sanggol sa malilinis na tuwalya. Kinuha ko ulit siya. Niyakap ko sa aking dibdib. Nagsimula akong uguyin nang hindi ko namamalayan. Isang sinaunang instinct na akala ko'y nakalimutan ko na. Kaya mo yan, munting bata, bulong ko. Pakiusap, kaya mo yan. Darating na sila. Tutulungan ka nila. Ang mga minutong sumunod, hanggang sa pagdating ng ambulansya, ang pinakamahaba sa aking buhay, umupo ako. Sa sahig ng kusina, hawak ang sanggol sa aking dibdib. Kumanta ako. Hindi ko alam kung ano ang kinanta ko. Siguro ang parehong kanta na kinakanta ko kay Romel nung bata pa siya. Siguro, tunog lang, walang kahulugan. Kailangan ko lang na malaman niya na hindi siya nag-iisa, na may humahawak sa kanya, na may gustong mabuhay siya. Bumulaga ang sirena sa katahimikan, mga pulang ilaw at puti, kumukurap sa mga bintana. Tumakbo ako patungo sa pinto. 2 paramedic lumabas ng ambulansya. Isang matandang lalaki na may kulay abong balbas at isang dalagita na may nakapusod na buhok. Kinuha niya ang sanggol mula sa aking mga braso. Nang may kahusayan na nagpahati sa aking puso, mabilis niyang sinuri. Kinuha ang stethoscope. Nakinig. Walang emosyon ang kanyang mukha. Ngunit nakita ko paano humigpit ang kanyang mga balikat. Malubhang hypothermia. Posibleng nakalanghap ng tubig, sabi niya. Sa kanyang kasama. Kailangan nating kumilos ngayon. Inilagay nila siya sa isang maliit na stretcher. Nilagyan siya ng oxygen mask. Mabilis ang kanilang mga kamay. Kinokonekta ang mga kable, mga monitor, mga bagay na hindi ko naiintindihan. Tiningnan ako ng lalaki. Sasama po kayo sa amin? Hindi iyon tanong. Pumasok ako sa ambulansya. Umupo sa maliit na upuan sa gilid. Hindi ko maiwasang tingnan ang sanggol. Napakaliit. Sa gitna ng lahat ng kagamitan, umalis ang ambulansya. Humahalinghing ang mga sirena. Lumipas ang mundo. Malabo. Sa mga bintana. Paano niyo po siya nakita? Tanong ng paramedic. Habang patuloy siyang nagtatrabaho. Sa isang maleta, sa lawa, may nakita akong nagtapon. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay ang kanyang kasama. Nakita ko ang isang bagay. Sa kanilang mga mata, pag-aalala, siguro pagdududa, siguro awa. Nakita mo po kung sino? Ibinuka ko ang bibig ko. Isinara ko. Si Sheila. Ang aking manugang. Ang byuda ni Romel. Ang babaeng umiyak. Sa kanyang libing, na parang gumuho ang kanyang mundo. Ang parehong babae. Nakakagaling lang. Na sumubok. Na ilunod. Ang isang sanggol. Paano ko sasabihin yon? Paano ko ba paniniwalaan? Ang sarili ko? Oo, sabi ko. Sa wakas, nakita ko kung sino. Nakadating kami sa General Hospital sa Maynila sa loob ng wala pang 15 minuto. Bumukas ang mga pinto ng emergency room. 100 tao na nakasuot ng puti at berde ang pumalibot sa stretcher, sumisigaw ng mga numero, mga medikal na termino. Mga utos, dinala nila ang sanggol sa likod ng 2 pinto. Sinubukan kong sundan sila, ngunit pinigilan ako ng isang nurse. Ma'am, kailangan niyo pong manatili dito. Nagtatrabaho po ang mga doktor. Kailangan namin ng impormasyon. Dinala niya ako. Sa waiting area. Mga pader na kulay cream. Mga upuan na plastik, ang amoy ng disinfectant. Umupo ako, nanginginig, mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung dahil sa lamig ng basa kong damit o dahil sa shock. Malamang, pareho. Umupo ang nurse sa harap ko. Mas matanda siya kaysa sa paramedic. Siguro kasing edad ko. May mabait na kulubot sa paligid ng kanyang mga mata. Nakasulat sa kanyang name tag, Nurse Evelyn. Kailangan ko po kayong kausapin tungkol sa lahat ng nangyari, sabi niya, sa mahinang boses. At ikinuwento ko. Bawat detalye. Mula nang makita ko ang kotse ni Sheila, hanggang sa pagbukas ko ng maleta, nagtatala si Evelyn.
sa isang tablet. Tumango. Hindi niya ako inistorbo. Nang matapos ako, huminga siya ng malalim. Gusto po kayong kausapin ng pulis, sabi niya. Ito ay pagtatangkang pagpatay. O baka mas masahol pa. Pagtatangkang pagpatay. Ang mga salita, lumutang sa hangin. Parang mga itim na ibon. Ang aking manugang. Ang asawa ng aking anak, isang mamamatay tao. Hindi ko ito maproseso, hindi ko maintindihan. Inilagay ni Evelyn ang kanyang kamay. Sa aking kamay. Tama ang ginawa niyo. Nagligtas kayo ng buhay ngayon. Ngunit hindi ganoon. Ang pakiramdam ko, parang may natuklasan ako. Na isang nakakatakot na bagay. Isang bagay na hindi ko na maibabalik. Sa dilim, isang bagay na magbabago sa lahat ng bagay, magpakailanman. Lumipas ang 2 oras bago may doktor na lumapit sa akin. Bata pa siya. Siguro 35 taong gulang, malalim ang eye bags niya, at amoy antibacterial soap ang mga kamay niya. Stable ang sanggol, sabi niya. Sa ngayon, nasa NICU po siya. Nagkaroon siya ng matinding hypothermia at nakalanghap ng tubig. Komprometido ang kanyang baga. Ang susunod na 48 oras. Kritikal. Mabubuhay ba siya? Tanong ko. Ang boses ko, parang basag. Hindi ko alam, sabi niya. Nang may brutal na katapatan. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Dumating ang pulis. Kalahating oras pagkatapos, 2 opisyal, isang babae na mga 40 taong gulang na nakapusod ang buhok at isang mas batang lalaki na nagtatala, ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang Detective Santos. Mayroon siyang madilim na mata na parang nakakakita sa likod ng kasinungalingan. Tinanong nila ako ng parehong mga tanong, paulit-ulit, mula sa iba't ibang anggulo. Inilarawan ko ang kotse, ang eksaktong oras, ang mga kilos ni Sheila, ang maleta, lahat. Tinitigan ako ni Santos, nang may matinding intensity, na nagparamdam sa akin na ako ang may kasalanan, sa kabila ng wala akong ginawang mali. At sigurado po kayo, na siya ang inyong manugang? Lubos na sigurado. Lubos. Bakit niya gagawin ang ganon? Hindi ko alam. Nasaan na po siya ngayon? Hindi ko alam. Kailan po ang huling beses niyo siyang nakausap? Bago ngayon? 3 linggo na ang nakakaraan sa anibersaryo ng pagkamatay ng anak ko. Sumulat si Santos ng isang bagay. Nagpalitan siya ng tingin sa kanyang kasama. Kailangan po namin na pumunta kayo sa istasyon bukas para magbigay ng formal na pahayag at hindi niyo po maaaring kontakin si Sheila sa anumang pagkakataon. Naintindihan po ba? Tumango ako. Ano nga ba ang sasabihin ko sa kanya? Bakit mo sinubukang patayin ang isang sanggol? Bakit mo siya itinapon sa lawa tulad ng basura? Bakit? Umalis ang mga opisyal. Bumalik si Evelyn na may kumot at isang tasa ng mainit na tsaa. Kailangan niyo po umuwi, magpahinga, magpalit ng damit. Ngunit hindi ako makaalis. Hindi ko kayang iwan. Ang sanggol na yon, mag-isa, sa ospital. Ang sanggol na yon, naniyakap ko. Sa aking dibdib, na huminga ng huling hininga ng pag-asa. Sa aking mga braso, nananatili ako. Sa waiting area. Dinalhan ako ni Evelyn ng tuyong damit mula sa bodega ng ospital, mga pantalon ng nurse at isang t-shirt na maluwag sa akin. Nagpalit ako sa banyo. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Parang tumanda ako ng 10 taon sa isang hapon. Hindi ako nakatulog. Sa gabing iyon, umupo ako sa plastik na upuan, nakatingin sa orasan. Sa bawat oras, bumabangon ako at nagtatanong tungkol sa sanggol. Binibigyan ako ng mga nurse ng parehong sagot. Stable, critical, lumalaban. 3:00 ng madaling araw, lumitaw si Father Mike, ang pari sa aming simbahan. Siguro may tumawag sa kanya. Umupo siya sa tabi ko, sa katahimikan, walang sinabi. Sa loob ng mahabang panahon, naroon lang siya, minsan. Iyon lang ang kailangan mo, isang presensya, patunay, na hindi ka ganap na nag-iisa. Sa impyerno, sinusubukan tayo ng Diyos. Sa maraming paraan, sabi niya, sa wakas. Hindi ito mukhang pagsubok, sagot ko.
Mukha itong sumpa. Tumango siya. Hindi niya sinubukang kumbinsihin ako sa kabaligtaran at pinahalagahan ko iyon ng higit pa kaysa sa anumang sermon. Nang magsimulang sumikat ang araw, alam kong wala na. Ang magiging tulad ng dati, nakatawid ako ng linya. Nakakita ako ng isang bagay na hindi ko na kayang hindi tingnan. Ang anumang. Ang mangyari pagkatapos, kailangan kong harapin dahil ang sanggol na iyon, ang maliit na nilalang na lumalaban sa bawat hininga sa katabing kwarto ay naging aking responsibilidad. Hindi ko ito pinili, ngunit hindi ko rin siya kayang iwan. Hindi pagkatapos na iniahon ko siya mula sa tubig, hindi pagkatapos na maramdaman ko ang tibok ng kanyang puso laban sa akin. Dumating ang bukang liwayway nang hindi ko namamalayan. Pumasok ang liwanag sa mga bintana ng waiting area. Pinipinturahan ang lahat ng maputlang orange buong gabi. Nagpalipas ako sa plastic na upuan na yon. Masakit ang aking likod, nangangati ang aking mga mata. Ngunit hindi ako makaalis. Sa bawat pagpikit ko, nakikita ko ang maletang lumulubog. Nakikita ko ang maliit na katawan na walang galaw. Nakikita ko ang mga labi na kulay ube. Lumitaw si Evelyn, 7:00 ng umaga, na may kape at isang sandwich na nakabalot sa aluminum foil. "Kailangan mong kumain, Aling Remedios?" sabi niya, habang inilalagay ang mga ito sa aking mga kamay. Hindi ako nagugutom, ngunit kumain ako sa kabila nito dahil nanatili siya, nakatayo, naghihintay, napakainit ng kape at napaso ang dila ko. Amoy karton ng sandwich, ngunit nilunok ko, ngumunguya, nagkunwari ako na isang normal na tao, gumagawa ng mga normal na bagay sa isang normal na umaga. "Stable pa rin ang sanggol?" sabi ni Evelyn. Umupo siya sa tabi ko. Umiinit na ang temperatura ng kanyang katawan, tumutugon ang kanyang baga. Sa paggamot, magandang senyales iyon. "Maaari ko ba siyang makita?" Umiling siya. "Hindi pa po. Pamilya lang po. At hindi pa natin alam kung sino ang pamilya." Pamilya, ang salitang iyon, humampas sa akin, parang bato. Ang sanggol na iyon, kailangang may pamilya, isang ina, si Sheila. Ngunit sinubukan niya itong patayin. Kaya, sino ang ama? Nasaan siya? Bakit walang nag-ulat na nawawala siya? Ang mga tanong, nagkapatong-patong sa aking isip. Walang sagot. 9:00, bumalik si Detective Santos. Mag-isa siya ngayon. Umupo siya. Sa harap ko, may hawak na folder. Ang ekspresyon niya, matigas, mapagtanong. Tinitigan niya ako na parang ako ang suspek. "Aling Remedios, kailangan ko po kayong tanungin. Nang ilang katanungan pa," sabi niya. Binuksan ang folder. Ikinuwento ko na ang lahat ng alam ko. "Alam ko po, pero may lumabas po na ilang pagkakasalungatan." Mga pagkakasalungatan, ang salita, lumutang sa pagitan namin, parang isang akusasyon. Ramdam ko na humigpit ang aking tiyan. "Anong klaseng pagkakasalungatan?" Kinuha ni Santos ang isang litrato. Inilagay niya sa maliit na mesa sa pagitan namin. Iyon ang kotse ni Sheila, ngunit nasa parking lot, hindi sa tabi ng lawa. Ang litratong ito, kinuha ng isang security camera sa isang supermarket 30 minuto mula dito. Kahapon, 5:20 ng hapon. 5:20 ng hapon, 10 minuto pagkatapos ko siyang makita sa lawa. Imposible. Tiningnan ko ang litrato. Nang mas malapitan, iyon ang kotse niya, plate number at lahat. Pero hindi maaari, may mali. "Kailangang may mali," sabi ko. Nakita ko siya. Naroon ako. Nakita ko siyang nagtapon ng maleta. "Sigurado ako," sabi ko. Ngunit ang boses ko, tila mas hindi ka panipaniwala ngayon. Lumapit si Santos. "Aling Remedios, kailangan niyo pong maging tapat sa akin. Ano po ang relasyon niyo kay Sheila? Magkasundo po ba kayo?" At naroon, ang tunay na tanong, ang hinihintay ko, mula nang dumating ang pulis. Dahil hindi kami magkasundo. Hindi kami kailanman nagkasundo. Mula nang ipakilala siya ni Romel sa akin, alam kong may mali sa kanya. Napaka-perpekto niya, napakakalkulado, napaka-interesado.
sa perang kinikita ni Romel bilang isang engineer. Hindi kami malapit, pag-amin ko. Sinisisi niyo po ba siya sa pagkamatay ng anak niyo? Ano? Ang boses ko, napakalakas, napaka-defensive. Isang simpleng tanong, sinisisi niyo ba si Sheila sa pagkamatay ni Romel? Ang aksidente, iyon ang tawag ng lahat. Nagmamaneho pa uwi si Romel pagkatapos maghapunan, kasama si Sheila, umuulan. Dumulas ang kotse, bumangga sa puno, namatay agad si Romel, lumabas si Sheila na may kaunting galos. Lagi ko itong nakikita, nakakaiba, lagi itong mukhang maginhawa, ngunit wala akong ebidensya. Isang inang puspos ng kalungkutan, naghahanap ng sisisihin. Hindi ko nakikita ang kinalaman niyan sa sanggol. May kinalaman ang lahat, sabi ni Santos. Isinara ang folder. Dahil hindi pa namin nahahanap si Sheila, naglaho siya. Walang tao sa bahay niya. Patay ang kanyang telepono at kayo lang ang nagsasabi na nakita siya kahapon. Ang kanyang mga salita bumagsak sa akin, parang malamig na tubig. Inaakusahan niya ako, hindi direkta. Ngunit malinaw. Ang pahiwatig, sa araw, iniisip niya na ako ang gumawa ng lahat, na nakita ko ang sanggol, sa ibang paraan, at sinisisi ko si Sheila para sa paghihiganti. Hindi ako nagsinungaling, sabi ko, sa pagitan ng aking mga ngipin. Nakita ko ang nakita ko. Kung gayon, kailangan nating hanapin si Sheila at mabilis, dahil kung siya ang ina ng sanggol na ito, malubha siya, nasa panganib, at kung hindi siya, kung gayon, mayroon tayong mas malaking misteryo na kailangan nating lutasin. Tumayo si Santos. Binigyan niya ako ng isang card na may numero niya. Kung may maalala ka pa, anumang detalye, tawagan mo ako. Umalis siya. Iniwan ako na may mas maraming tanong kaysa sa sagot. Nananatili ako. Doon, hawak ang card. Nagtataka kung nawawala na ako sa katinuan. Nakita ko si Sheila, sigurado ako. Ngunit ngayon, ang pagdududa ay lumalabas, parang lason. Paano kung nagkamali ako? Paano kung ibang tao iyon? Paano kung ang aking sakit at hinanakit ay nagdulot sa akin? Na makita, ang gusto kong makita, bumalik si Father Mike. Tanghali, hawak niya ang isang rosaryo sa kanyang mga kamay. Magdarasal tayo? Tanong niya. Hindi ako masyadong relihiyosa, hindi ako kailanman. Ngunit sa sandaling yon, kailangan ko ng isang bagay na mas malaki kaysa sa aking sarili. Isang bagay na magsasabi sa akin na hindi ako ganap na nag-iisa. Sa lahat ng ito, tumango ako, nagdasal kami ng tahimik. Ang mga pamilyar na salita, nagpakalma sa akin kahit hindi ko maintindihan kung paano sila gumagana. Nang matapos kami, ramdam ko na medyo hindi na ako basag. Iniisip ng pulis na nagsisinungaling ako. Ikinuwento ko sa kanya. Ang katotohanan ay laging lalabas, sagot niya. Kahit abutin pa ng panahon. Ngunit wala kaming panahon. Ang sanggol na iyon ay lumalaban para sa kanyang buhay. At sa kung saan, nagtatago si Sheila o tumatakas o nagpaplano ng susunod niyang galaw. 3:00 ng hapon, isang ibang doktor ang lumapit sa akin. Isang babae, sa pagkakataong ito, mas matanda, na may makapal na salamin at seryosong ekspresyon. Kailangan namin ng inyong pahintulot para gawin ang ilang pagsusuri. Sa sanggol, sabi niya, hindi ako pamilya. Alam po namin, pero kayo po, ang tanging responsableng tao. Ngayon, papunta na po ang social service, pero sa ngayon, kailangan po nating kumilos. Kailangan po ng sanggol, ng blood test. Kailangan po nating malaman kung meron siyang anumang kondisyong medikal, kung na-expose siya sa droga, kung meron siyang mga sugat na hindi namin nakita. Pinirmahan ko ang mga papeles, hindi ko man lang ganap na binasa. Gusto ko lang na gawin nila kung anuman ang kailangan para iligtas siya. 2 oras pagkatapos, lumitaw ang social worker. Si Miss Reyes, Marcia, ay bata pa. Masyadong bata para sa trabaho ngayon, sa tingin ko. Siguro 25 taong gulang, maikling buhok,
Gray suit, isang profesional na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Aling Remedios, sabi niya. Umupo sa tabi ko. Kailangan ko po kayong tanungin ng ilang katanungan tungkol sa inyong sitwasyon. Naiintindihan ko po na kayo ang nakakita sa sanggol. Ang kwento. Muli. Ang mga tanong. Muli. Ngunit iba si Miss Reyes. Hindi niya ako tinitigan nang may pagdududa. Tinitigan niya ako nang may awa na mas masahol sa ilang paraan. Nakatira po ba kayong mag-isa? Tanong niya. Oo. May stable po ba kayong kita? May pension ako mula sa yumaong asawa ko at ilang savings. Criminal records? Wala. Problema sa kalusugang pangkaisipan, depression, anxiety? Nag-alinlangan ako. Pagkatapos mamatay si Romel, uminom ako ng antidepressants sa loob ng 3 buwan, sabi ng doktor ko. Normal lang iyon na ang pagluluksa. Minsan, kailangan ng tulong kemikal. Huminto ako. Nang magsimula akong bumuti ang pakiramdam ko, nagkaroon ako ng depression. Pagkatapos ng pagkamatay ng anak ko, inamin ko. Ngunit tapos na iyon. Sumulat si Miss Reyes ng isang bagay. Hindi ko makita kung ano. Kailangan po ng sanggol ng pansamantalang tirahan. Kapag na-discharge na po siya, mula sa ospital, sabi niya. Kapag na-discharge na po siya, hahanapin po ng social service, ang Certified Adoptive Families. Sa ngayon, mananatili po siya sa pangangalaga ng Estado. Pangangalaga ng Estado, ang mga salitang iyon, may binasag sa loob ko ang sanggol na iyon na niyakap ko sa aking dibdib na huminga ng kanyang unang hininga ng buhay sa aking mga braso, ipasa sa mga estranghero, sa isang sistema, sa mga taong. Makikita lang siya bilang isa pang file, bilang isa pang numero. Paano kung gusto ko? Ang mga salita, lumabas, bago ko pa mapigilan. Paano kung gusto ko siyang alagaan? Tiningnan ako ni Miss Reyes, nang nagulat, pagkatapos mapagduda. Aling Remedios, 63 taong gulang na po kayo. Hindi po kayo certified adoptive mother. Wala po kayong anumang legal na relasyon sa sanggol. At sangkot po kayo sa isang aktibong investigasyong kriminal. Wala akong ginawang mali. Niligtas ko ang buhay niya. Alam ko po, pero may mga protocol po ang sistema. Ang pinakamabuting interes ng bata, ang una, at sa totoo lang, ang edad niyo po. At ang inyong emosyonal na sitwasyon ay mga salik na kailangan naming isaalang-alang. Ramdam ko na parang sinampal ako. Masyadong matanda, masyadong hindi matatag, masyadong basag. Siguro tama siya, siguro kabaliwan, naisipin man lang. Ngunit sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ang nakikita ko lang ay ang maliit at mahinang katawan na iyon at alam kong walang ibang tao sa mundo ang magmamahal sa kanya tulad ng magagawa ko. Noong gabing iyon, umuwi ako. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 35 na oras, kinumbinsi ako ni Evelyn. Sabi niya, kailangan kong maligo, matulog sa tunay na kama, na magiging maayos ang sanggol, na tatawagan nila ako kung may magbago. Nagmaneho ako pauwi, habang lumulubog ang araw, kumikinang ang lawa. Sa kanan ko, huminto ako sa parehong lugar, kung saan ko nakita si Sheila, kung saan ko kinuha ang maleta. Bumaba ako ng kotse, naglakad, patungo sa Pampang, wala na ang maleta, dinala na ng pulis, bilang ebidensya. Ngunit makikita ko pa rin, eksakto, kung saan ito naroon, makikita ko, ang sarili kong bakas ng paa sa tuyong putik. Nananatili ako, doon, habang gumagabi, nagtataka, kung malalaman ko pa, ang katotohanan, nagtataka, kung nanonood, si Sheila, mula sa kung saan, nagtataka, kung ano, ang tunay na nangyari, at pagkatapos, tumunog ang telepono ko mula sa ospital. Huminto ang puso ko. Aling Remedios, sabi ng boses ni Evelyn, kailangan niyo pong bumalik ngayon. Nagmaneho ako pabalik. Sa ospital, nilalabag ang lahat ng speed limit. Nanginginig ang aking mga kamay. Sa manibela, ang puso ko. Humahataw ng malakas na naririnig ko sa ibabaw ng makina. Hindi nagbigay ng detalye si Evelyn. Sa telepono, sabi lang niya, na bumalik ako. Ngayon, ang 2 salitang iyon, sapat na, para punuin ang aking isip ng pinakamasamang senaryo. Patay na ang sanggol. Iyon lang ang maaaring mangyari
Bakit pa ako tatawagan? Nang ganoong pagkaapura, lumaban siya sa loob ng 2 araw. At sa wakas, sumuko ang maliit niyang katawan. Hindi sapat. Hindi ako. Sapat na mabilis. Ipinark ko kahit papaano. Sumasakop ng 2 pwesto. Tumakbo ako. Patungo sa mga pinto ng emergency room. Naghihintay sa akin si Evelyn. Sa pasukan, ang ekspresyon niya, seryoso. Ngunit may iba pa, isang bagay na hindi ko mabasa. Buhay siya, sabi niya, agad, na parang alam niya. Eksakto, kung ano ang iniisip ko. Buhay ang sanggol, pero kailangan niyo pong sumama sa akin. Dinala niya ako sa mga pasilyo na hindi ko kilala. Umakyat kami sa 3 palapag, dumaan sa NICU, nagpatuloy sa paglalakad. Sa wakas, nakadating kami sa isang maliit na conference room sa loob. Naroon si Detective Santos, si Miss Reyes at isang lalaki na hindi ko kilala. Mas matanda siya, siguro 60 taong gulang, nakasuot ng madilim na suit at salamin. May mukha siya ng isang abogado. Pakiusap, umupo po kayo, sabi ni Santos. Itinuro ang isang upuan. Umupo ako, ang aking mga binti. Parang gulaman, tiningnan nila ako nang may intensity na nagdulot sa akin na gustong tumakas. Natanggap na po namin ang resulta ng DNA test ng sanggol, sabi ni Santos. Ang kanyang mga salita bumagsak, parang mga bato sa tahimik na tubig. DNA, hindi ko maintindihan. Bakit nila iyon ginawa? Ano ang hinahanap nila? At, tanong ko, nang hindi na makatayo, ang katahimikan, nagpalitan ng tingin si Santos. Sa lalaking nakasuot ng suit, tumango siya. Binuksan ang isang folder at kinuha ang ilang printed sheets, inilagay niya sa harap ko. Lalaki po ang sanggol, ipinanganak, humigit kumulang, 3 araw na ang nakakaraan ayon sa medical exams, huminto si Santos. At Aling Remedios, siya ang inyong apo, huminto ang mundo. Walang kahulugan. Ang mga salita, narinig ko sila, ngunit tumanggi ang utak ko na iproseso sila. Ang aking apo, imposible. Namatay si Romel. 8 buwan na ang nakakaraan. Wala siyang naiwang anak. Walang pagbubuntis. Wala. Imposible iyan, bulong ko. Ang mga resulta ay konklusibo, sabi ng lalaki. Sa suite, ako si Dr. Cruz, forensic genetic specialist. 2 beses naming ginawa ang mga pagsusuri para makasiguro ang sanggol ay may humigit kumulang 25% ng inyong DNA. Siya ay tiyak na inyong biological na apo, anak ng inyong anak, si Romel, anak ni Romel, ang aking Romel. Ramdam ko na parang may humampas sa aking dibdib nang may martilyo. May anak si Romel, isang anak na hindi niya nakilala, isang anak na sinubukan ng isang tao na ilunod sa lawa. Pero paano? Ang boses ko, tila malayo. Namatay si Romel, 8 buwan na ang nakakaraan, hindi sinabi ni Sheila ang anumang bagay tungkol sa pagbubuntis. Eksakto, sabi ni Santos, lumapit. Buntis si Sheila nung aksidente. Ayon sa aming kalkulasyon, nabuntis siya, humigit kumulang, 1 buwan bago ang pagkamatay ni Romel. Ibig sabihin, alam niya. Umiikot ang kwarto. Alam ni Sheila na buntis siya nang mamatay si Romel. Bakit hindi siya nagsalita? Bakit niya itinago ang pagbubuntis? Sa loob ng 9 na buwan, bakit siya nanganak? Palihim. At pagkatapos, sinubukan, napatayin ang sarili niyang anak? Hindi ko maintindihan, sabi ko. Nagsisimulang lumabo ang aking paningin dahil sa luha. Bakit niya gagawin ang ganong bagay? Anak niya iyan, anak ni Romel. Iyan ang kailangan nating alamin, sabi ni Santos. Ngunit mayroon pa, Aling Remedios, kailangan niyo pong makinig ng maingat sa sasabihin ko sa inyo. Naghanda ako. Hindi ko alam kung para saan, ngunit alam kong mas malala ang darating. Inimbestigahan namin ang aksidente ng inyong anak at mayroong mga pagkakasalungatan, malalaking pagkakasalungatan. Anong klaseng pagkakasalungatan? Sinuri ang kotse ni Romel pagkatapos ng aksidente. Ang opisyal na ulat, sabi pagkadulas dahil sa ulan, ngunit hiniling namin na suriin ulit, nakakita sila ng ebidensya
ng manipulasyon sa preno. May sumabotahe nito. Ang salita, bumagsak, parang bomba, sabotahe, pagpatay. Ang anak ko, hindi namatay. Sa isang aksidente, pinatay siya. Sheila, sabi ko, hindi iyon tanong. Siya ang aming pangunahing suspek, pag-amin ni Santos. Pero kailangan namin ng ebidensya at kailangan namin siyang hanapin. Ganap siyang naglaho. Hindi niya ginamit ang telepono niya. Hindi niya ginagalaw ang kanyang bank accounts. Parang nawala siya sa hangin. Tumayo ako mula sa upuan. Kailangan kong gumalaw. Kailangan ko ng hangin. Lumakad ako patungo sa bintana. Sa labas, kumikinang ang syudad ng milyon-milyong ilaw. Normal na buhay, normal na tao. Habang ako, nakakulong sa bangungot na ito. Ang anak ko, bulong ko. Laban sa salamin, ang aking sanggol, pinatay niya. Walang sumagot, walang masasabi. Ramdam ko, isang kamay. Sa aking balikat, si Miss Reyes. May isa pa po, na kailangan niyong malaman, sabi niya, sa mahinang boses. Tungkol sa sanggol, tungkol sa kanyang kinabukasan. Lumingon ako, ang kanyang mga mata. Mabait, ngunit malungkot. Dahil ang sanggol ay inyong biological na apo, may legal po kayong karapatan. Maaari po kayong mag-apply para sa kustudiya. Ngunit, itinaas niya ang isang kamay bago ako makapagsalita. Magiging mahabang proseso po iyan. Magkakaroon po ng mga evaluation, home visits, psychological interviews, at sa ngayon, mananatili po ang sanggol sa pangangalaga ng estado. Hindi. Ang salita, lumabas, parang isang unggol. Hindi niyo po siya kukunin, siya lang ang natitira sa akin. Mula kay Romel, siya ang aking apo, aking dugo. Naiintindihan ko po, sabi ni Miss Reyes. Maniniwala po kayo sa akin, naiintindihan ko po. Pero may mga protocol po ang sistema at pagkatapos ng lahat ng nangyari, kailangan po nating siguraduhin na ligtas ang sanggol. Mas magiging ligtas siya sa akin kaysa sa sino mang estranghero. Siguro, pero hindi po ako ang magdedesisyon, kundi isang hukom at ang kapakanan ng bata. Nagsalita si Dr. Cruz sa unang pagkakataon mula ng kanyang unang pagbubunyag. May isa pang salik na kailangan nating isaalang-alang. Nagkaroon po ng matinding trauma ang sanggol, hypothermia, halos malunod. Ang mga susunod na linggo ay kritikal. Para sa kanyang pag-unlad, kailangan niya ng specialized care, therapy, constant medical follow-up. Gagawin ko ang anumang kailangan, sabi ko. Anuman. Tumayo si Santos. Aling Remedios, kailangan niyo pong maintindihan. Isang bagay, hindi po kayo suspek. Pinaniniwalaan namin ang inyong kwento. Ngunit hindi rin po kayo maaaring basta na lang. Nakukunin ang sanggol. Dahil apo niyo siya, may legal na proseso. At sa ngayon, ang aming prioridad ay hanapin si Sheila. Kailangan namin ng inyong tulong. Paano? Isinara ko ang aking mga mata. Inisip ko ang lahat ng pag-uusap na nagkaroon ako kay Sheila. Sa loob ng 3 taon, nakasal siya kay Romel. Kakaunti lang, mababaw. Hindi siya kailanman nagsalita tungkol sa kanyang pamilya. Hindi niya kailanman binanggit ang kanyang nakaraan. Parang lumitaw lang siya mula sa wala. Noong araw na nakilala niya si Romel, may tiya siya, sabi ko, bigla. Sa Hilaga, malapit sa border, binanggit ni Romel. Minsan, sabi niya, lumaki si Sheila. Sa tiya niya, sa Tijuana. Sumulat si Santos nang mabilis. Pangalan? Hindi ko alam. Hindi sinabi ni Romel. Isang simula, sabi ni Santos. Iimbestigahan namin. Umalis ang lahat, maliban kay Evelyn. Nananatili siya sa akin, sa malamig at walang taong conference room na yon. Gusto niyo po makita ang inyong apo? Tanong niya. Tumango ako, hindi makapagsalita. Dinala niya ako sa pamamagitan ng security doors, patungo sa NICU. Pinahugasan niya ako ng aking mga kamay, pinasuot ng sterile gown. Pagkatapos, dinala niya ako sa isang incubator, sa sulok, at naroon siya, ang aking apo, anak ni Romel. Napakaliit, napakahina, nakakabit, sa mga tubo at kable, ngunit buhay, humihinga, lumalaban,
mayroon siyang madilim na buhok ni Romel. Ang ilong ni Romel, ang mahabang daliri ni Romel. Maaari ko ba siyang hawakan? Bulong ko. Oo, dahan-dahan lang. Iniunat ko ang aking kamay. Sa pamamagitan ng pagbubukas, sa incubator, hinawakan ko. Ang maliit niyang kamay, napakakinat, napakainit, ang maliit niyang daliri, sumara. Sa paligid ng aking hintuturo, isang reflex, ngunit ramdam, na parang isang pangako. Hello, maliit, bulong ko. Ako ang lola mo, at ipinapangako ko na protektahan kita, walang sinumang, muling mananakit sa iyo, sumpa ko sa alaala ng iyong ama. Inilagay ni Evelyn ang kamay niya sa aking balikat. Kailangan niya ng pangalan, sabi niya, sa mahinang boses. Para sa mga record ng ospital, hanggang sa makita natin ang ina o hanggang sa magpasya ang isang hukom ng pangalan, nais ni Romel na pangalanan ang kanyang unang anak, Rafael Mateo sa orihinal, tulad ng aking ama. Sinabi niya sa akin, minsan, sa isang hapunan ng Pasko, kung magkakaroon ako ng anak, pangangalanan ko siyang Rafael. Rafael, sabi ko. Rafael ang pangalan niya. Nananatili ako, doon, buong gabi, nakaupo, sa tabi ng incubator, hawak ang kanyang kamay, kinakanta, ang mga kanta, na kinakanta ko kay Romel, ipinapangako, sa kanya, ang isang kinabukasan, na hindi ko alam, kung maibibigay ko, ngunit ipinangako ko, sa kabila nito, dahil alam ko na ngayon, ang katotohanan, ang sanggol na ito, ay hindi estranghero, na aksidente kong nakita, siya ang aking dugo, aking pamilya, ang lahat ng natitira mula sa aking pinatay na anak, at hindi ko hahayaan na may kukuha sa kanya. Ni ang sistema, ni si Sheila. Wala. Ang mga sumunod na araw ay isang burokratikong impyerno. Nagigising ako tuwing umaga, 5:00, naliligo ako, nagbibihis, nagmamaneho, sa ospital. Ginugugol ko ang araw sa tabi ng incubator ni Rafael. At sa hapon, dumaan ang mga bisita, mga abogado, mga social worker, mga pulis. Lahat may mga folder, lahat may mga tanong, lahat nagpapasya kung sapat ako para palakihin ang sarili kong apo. Lumitaw si Miss Reyes. Sa 3 araw, na may listahan ng mga kinakailangan, binasa niya ito. Sa monotonong boses na parang binabasa, ang isang manual ng instruksyon ng appliance. Kailangan niyo po ng criminal background check, isang kumpletong psychological evaluation, isang medical exam, income verification, inspection ng inyong bahay, personal references, mula sa hindi bababa sa 3 tao na hindi kaanak, at kailangan niyo pong kumpletuhin ang isang 40-hour child care course. 40 oras na parang hindi ako nagpalaki ng anak hanggang sa pagiging adulto, na parang hindi ako marunong magpalit ng diaper o maghanda ng bote. Ngunit wala akong sinabi. Tumango lang ako at kinuha ang mga papeles na ibinigay niya. Gaano katagal ang lahat ng ito? Tanong ko. Kung swerte, 6 na linggo. Kung hindi, 3 buwan. 3 buwan, si Rafael ay mapupunta sa mga foster home sa loob ng 3 buwan, habang ako ay lumalabas sa mga burokratikong balakid para patunayan na karapat-dapat ako na palakihin siya. At paano siya? Sa ngayon, kapag na-discharge na po siya mula sa ospital, pupunta po siya sa isang certified temporary foster family. Makakatanggap po siya ng sapat na pangangalaga. Maaari niyo po siyang bisitahin 2 beses sa 1 linggo sa ilalim ng pagsubaybay. 2 beses sa 1 linggo sa ilalim ng pagsubaybay na parang banta ako, na parang hindi ako ang nagligtas sa kanya mula sa pagkalunod. Noong gabing iyon, tumawag ako kay Father Mike. Kailangan ko ng mga reference. Kailangan ko ng mga taong magsasabi na hindi ako baliw, na kaya ko, na magagawa ko ito. Pumunta siya sa bahay ko kinabukasan, umupo siya sa aking kusina, umiinom ng parehong tsaa na inihahanda ko kay Romel noong bata pa siya. Oo naman, tutulungan kita, Aling Remedios, sabi niya.
Isa ka sa mga pinakamalakas na babaeng kilala ko. Swerte ang batang ito. Dahil mayroon siyang tulad mo. Ngunit hindi ako nakakaramdam ng kalakasan. Ramdam ko na ako ay matanda, pagod, takot. 63 taong gulang na ako. Paano ko hahabulin ang isang 2 taong gulang? Kapag 65 na ako, paano ko siya tutulungan? Sa homework, kapag 70 na ako, paano ako makakarating? Sa kanyang graduation, kung aabot ako, sa 80? Masyado na akong matanda para dito, sabi ko, nang malakas. Sa unang pagkakataon, tiningnan ako ni Father Mike sa ibabaw ng kanyang tasa. Si Sarah ay 90 taong gulang. Nang ipanganak niya si Isaac, ang edad ay numero lamang. Kapag may pag-ibig, nais kong maniwala sa kanya, talaga. Sa ika-4 na araw, itinuro sa akin ni Evelyn kung paano alagaan si Rafael, kung paano hawakan ang kanyang maliit na ulo, kung paano palitan ang kanyang maliliit na diaper, kung paano ihanda ang formula sa eksaktong temperatura. Nanginginig ang aking mga kamay. Sa simula, nakalimutan ko kung gaano kahina ang mga bagong silang, kung gaano sila dependent, kung gaano sila nakakatakot na delikado. Mahusay ang ginagawa nyo, sabi ni Evelyn. Sa tuwing natataranta ako, ngunit hindi ito nakakaramdam. Nang mahusay, ramdam ko na parang naglalakad. Sa manipis na yelo, isang maling galaw, at guguho ang lahat. Sa ika-5 araw, bumalik si Detective Santos na may balita. Nakita namin ang tiya ni Sheila, sabi niya. Nakatira siya sa isang maliit na bayan, 100 kilometers mula sa border, malapit sa General Santos City. Pinuntahan namin para tanungin. At sabi niya, hindi niya nakita si Sheila sa loob ng 2 taon. Sabi niya, nag-away sila, may utang si Sheila sa kanya. 3,000. Hindi kailanman binayaran. Pera. Laging bumabalik sa pera. Kay Sheila, kumikita ng malaki si Romel. Bilang isang engineer, 70,000 sa isang buwan. May savings siya, isang life insurance, na 2,000. Si Sheila ang beneficiary. Natanggap ba ang insurance? Tanong ko. Tumango si Santos. 4 na buwan na ang nakakaraan, 2,000. Idineposito sa kanyang account. 2 linggo pagkatapos, inilipat niya. Ang lahat sa isang offshore account sa Cayman Islands. Sinusubukan naming subaybayan iyon, ngunit komplikado. 2,000 ang halaga ng buhay ng aking anak at itinago niya sa isang tax haven habang nagpaplano na patayin ang kanyang sanggol. Bakit? Sabi ko, ang tanong na bumabagabag sa akin bawat gabi. Bakit patayin ang sanggol? Pwede niya itong ipaampon. Pwede niya itong iwan sa ospital. Bakit subukang lunurin? Nanatiling tahimik si Santos sa loob ng mahabang sandali. May isang teorya, sabi niya. Sa wakas, inimbestigahan namin ang pinansyal ni Romel. Nakakita kami ng isang kawili-wiling bagay 2 linggo bago siya mamatay. Binago niya ang kanyang testamento. Iniwan niya ang lahat sa kanyang magiging anak, hindi kay Sheila, sa kanyang mga anak. Nawalan ako ng hininga. Alam ni Romel, sa paanuman, alam niya na buntis si Sheila at binago niya ang kanyang testamento para protektahan ang kanyang anak. Pinatay niya siya para sa pera, bulong ko. Naniniwala kami na oo. At pagkatapos, natuklasan niya na mapupunta ang pera sa sanggol kung mabubuhay ito. Kaya nagpasya siya na tanggalin din ito. Ang dalisay na kasamaan ng lahat ng iyon nagpahinto sa akin. Mula sa pagsasalita, pinatay niya ang aking anak. Nagpatuloy siya sa pagbubuntis. Nanganak siya mag-isa at pagkatapos, sinubukan niya na lunurin ang sarili niyang sanggol. Lahat para sa pera. May sapat na ba kayong ebidensya para arestuhin siya? Kapag nakita namin siya, oo. Pero nawawala pa rin siya. Matalino siya. Alam niyang hinahanap namin siya. Ang mga araw. Naging linggo. Lumakas si Rafael. Tinanggal ng mga doktor ang mga tubo, isa-isa. Nagsimula siyang huminga. Mag-isa, kumain. Mag-isa, umiyak ng malakas. At malusog na baga, isang medikal na himala ayon sa mga doktor.
Walang sanggol na dumaan sa dinanas niya ang dapat na bumubuti ng ganoon kahusay. Ngunit alam kong higit pa ito sa medisina. Ito ay lakas ng loob. Ito ang espiritu ni Romel na nabubuhay sa maliit na katawan na iyon. Lumalaban, nakakasurvive, tumangging sumuko. Kinumpleto ko ang lahat ng kinakailangan. Ang background check ay lumabas na malinis. Ang medical exam nagpakita na malusog ako para sa aking edad. Ang psychological evaluation, mas mahirap. Isang dalagita na may salamin ang nagtanong sa akin sa loob ng 3 oras. Paano mo hinarap ang pagkamatay ng anak mo? Ano ang nararamdaman mo tungkol kay Sheila? Sinusubukan mo ba na palitan si Romel gamit ang sanggol na ito? Ang huling tanong ay nakakainis. Hindi ako pumapalit sa sinuman. Nililigtas ko ang aking apo. Iba iyon. Sumulat siya. Hindi ko alam kung maganda o masama. Ang inspeksyon sa bahay ay nakakahiya. 2 babae ang nagmasid sa bawat sulok. Binuksan nila ang mga aparador, sinuri ang ref, sinukat ang mga bintana para malaman kung ligtas sila. Binilang nila ang mga smoke detector, nagtanong tungkol sa emergency plan ko. Kung sakaling magkaroon ng sunog, kailangan niyo po ng certified crib, isang changing table, safety gates, sa lahat ng hagdanan, mga kandado, sa mga cabinet, proteksyon, sa mga saksakan. Gumastos ako ng 15,000 para sa mga gamit ng sanggol. Halos hindi sapat ang aking pensyon para sa aking mga pangunahing gastos. Kailangan kong gamitin ang aking mga savings. Ngunit wala akong pakialam. Si Rafael ay sulit. Ang childcare course, ang pinakamasama, 15 batang ina, at ako, lahat sila, tinitigan ako, na parang ako, ang litong lola, na nakapasok sa maling klase. Ang instruktor ay 25 taong gulang, nagpapaliwanag ng mga bagay na alam ko na ng napakabagal. Kailangan kumain ng mga sanggol. Bawat 3 oras, umiiyak ang mga sanggol kapag gutom o basa sila. Huwag kailanman yalugin ang sanggol. Tumango ako at nagtatala kahit gusto kong sumigaw na nagpalaki ako ng anak hanggang sa pagiging adulto na alam ko, eksakto, kung ano ang ginagawa ko, ngunit kailangan ko ng sertipiko na iyon. Kaya nilamon ko ang aking pagmamataas at nagkunwari akong natuto. 6 na linggo, pagkatapos makita si Rafael sa lawa, lumitaw si Miss Reyes sa ospital na may maliit na ngiti. Kinumpleto niyo na po ang lahat ng kinakailangan, sabi niya. Susuriin po ng hukom ang inyong kaso. Sa susunod na linggo, kung maayos ang lahat, makukuha niyo na po ang temporary custody sa loob ng 2 linggo. 2 linggo, pagkatapos ng 42 araw ng burokratikong impyerno. Sa wakas, maaari ko na dalhin ang aking apo pauwi. Ang mga sumunod na araw ay isang mahabang proseso. Kailangan kong tugunan ang bawat hinihingi ng social service. Ang pinakamahirap, siguro, ay ang pagpapalit ng kwarto ni Romel. Ginawa ko itong kwarto ni Rafael. Tinanggal ko ang mga poster ng rock bands, ang mga football trophies, ang mga litrato sa kolehiyo. Pininturahan ko ang mga pader ng malambot na dilaw. Inayos ko ang bagong crib, ang changing table, ang mobile na tumutugtog ng lullabies. Masakit ang tanggalin ang lahat ng alaala ng aking anak, ang sanktuaryo niya, ngunit kailangan wala na si Romel, buhay si Rafael at kailangan niya ng sarili niyang espasyo para lumaki. Dumating si Father Mike para basbasan. Ang kwarto, binuhusan niya ng banal na tubig, ang mga sulok. Nagdasal siya para sa proteksyon ni Rafael, para sa aking lakas, para sa hustisya kay Romel. May plano ang Diyos, aling Remedios, sabi niya. Kahit hindi natin laging maintindihan anong klaseng plano ang kinapapalooban ng pagpatay sa isang mabuting tao at halos paglunod sa isang sanggol? Tanong ko, nang may pait, ang klaseng plano na nagiging pagtubos. Ang kasamaan, sagot niya. Gusto ni Sheila sirain ang pamilyang ito,
Ngunit tingnan niyo, nag-iwan si Romel ng pamana, nakahanap ka ng bagong layunin. Ang sanggol na ito nakaligtas laban sa lahat ng pagsubok, hindi nanalo ang kasamaan, nanalo ang pag-ibig. Nais kong maniwala sa kanya. Talaga, minsan kaya ko, ibang araw, lahat ng nakikita ko ay dilim. Ang pagdinig sa korte ay nakatakda sa isang Martes. Isinuot ko ang aking pinakamagandang damit, ang parehong isinuot ko sa libing ni Romel. Sinamahan ako ni Miss Reyes, pumasok kami sa isang maliit na hearing room. Ang hukom ay isang babae, mga 50 taong gulang. Nakapusod ang kulay abong buhok, isang matigas na ekspresyon. Ngunit hindi, nang walang kabaitan, sinuri niya ang lahat ng aking dokumento, ang mga sertipiko, ang mga reference, ang mga evaluation, ang report sa inspection ng bahay. Binasa niya ang bawat pahina ng maingat. Sa wakas tiningnan niya ako. Aling Remedios, sabi niya, sinuri ko ang inyong kaso ng maingat. Ito ay lubhang, hindi karaniwan. Isang 33 taong gulang, humihingi ng kustodya ng isang bagong silang, ngunit hindi rin karaniwan na isang lola ang magliligtas sa kanyang apo mula sa pagkalunod. Ang puso ko humahataw ng malakas. Sigurado akong naririnig ng lahat. Nakausap ko ang ospital, ang mga social worker, ang inyong mga reference, at lahat sila ay nagsasabi ng parehong bagay na kayo ay dedicated, loving, capable, na ang sanggol na iyon ay swerte dahil naroon kayo ng araw na iyon. Ramdam ko na may namumuong luha, ngunit pinigilan ko. Nabasa ko rin ang tungkol sa criminal case, tungkol sa pagdududa na pinatay ng ina ng sanggol, ang ama, at pagkatapos sinubukan na patayin ang sanggol. Nakakatakot, hindi maisip. Ang batang ito kailangan ng stability, kailangan ng pagmamahal, kailangan ng isang tao na magpoprotekta sa kanya. Isang mahaba, walang katapusang paghinto. Kaya ibinibigay ko ang temporary custody kay Aling Remedios sa loob ng 6 na buwan. Sa panahong iyon, magkakaroon ng buwan ng pagbisita mula sa social service, progress evaluations, at sa pagtatapos ng 6 na buwan, susuriin natin kung magiging permanente ang kustodiya. Congrats, Lola. Hinamapas ng martilyo at bigla, nakahinga ako. Muli, umiyak ako. Doon mismo, sa hearing room, umiyak ako. Sa ginhawa, sa pasasalamat, sa takot, sa lahat. Niyakap ako ni Miss Reyes. Nagawa mo, bulong niya. Maaari mo na siyang iuwi. 3 araw pagkatapos, 6 na linggo. Pagkatapos, na iniahon ko siya mula sa lawa. Inuwi ko si Rafael, tinulungan ako ni Evelyn na ikabit siya sa car seat. Ipinaliwanag niya ang lahat. Muli, kung paano hawakan, kung paano pakainin, kung paano makita ang mga senyales ng problema. Magiging maayos siya, sabi niya. At isang tawag lang ako kung kailangan mo ako. Nagmaneho ako pa uwi. Sa bilis na 20 km/h, bawat lubak ay nakakatakot. Bawat kutseng dumaan ng dahan-dahan sa bahay ko ay nakakakaba. Ngunit nakarating kami ng ligtas. Pumasok ako sa bahay. Hawak si Rafael sa aking mga braso. Dinala ko siya sa kanyang kwarto. Inilagay ko siya sa crib. Napakaliit niya. Sa espasyong iyon, napakahina. Ngunit humihinga siya. Buhay siya. Ligtas siya. Sa ngayon, ang mga unang linggo kasama si Rafael sa bahay ay ang pinakamahirap sa aking buhay. Nakalimutan ko kung gaano nakakapagod ang mag-alaga ng bagong silang, ang mga gabing walang tulog, ang hindi maipaliwanag na pag-iyak, ang patuloy na kaba na may mali akong ginagawa. Sa edad na 30, pinalaki ko si Romel nang may kabataan at sigla. Sa edad na 63, bawat gabi na walang tulog ay nakakapagod. Ngunit mayroon din mga sandali ng purong mahika kapag hawak ni Rafael ang aking daliri ng kanyang maliit na kamay, kapag tumigil siya sa pag-iyak, sa tunog ng aking boses, kapag binuksan niya ang maliliit at madilim na mata na kapareho
ng kay Romel at tiningnan niya ako na parang ako ang buong mundo niya. Sa mga sandaling iyon, alam kong sulit ang bawat segundo ng pagod. Dumating si Evelyn. 3 beses sa isang linggo. Tinuruan niya ako ng mga trick na nakalimutan ko na. Kung paano siya pasipsipin ng mas madali. Kung paano siya balutin ng mahigpit para mas makatulog siya. Kung paano basahin. Ang iba't ibang pag-iyak niya, siya ay naging. Higit pa sa isang nurse, naging kaibigan siya. Isang tagapagligtas. Ang galing ng ginagawa mo, lagi niyang sinasabi. Ngunit hindi ko nararamdaman na ako ay magaling. Ramdam ko na ako ay takot. Bawat kakaibang ingay sa gabi ay nakakagulat. Bawat kotseng dumaan ng dahan-dahan sa bahay ko ay nakakakaba. Nagtatago pa rin si Sheila sa kung saan at kahit sinasabi ng pulis na malamang tumakas na siya sa bansa, hindi ko maalis ang pakiramdam na malapit siya, nanonood, naghihintay. Nagpakabit ako ng bagong mga kandado sa lahat ng pinto, security cameras, sa beranda, isang alarm na direktang konektado sa pulis. Gumastos ako ng karagdagang 8,000 na wala ako, ngunit ang seguridad ni Rafael ay walang katumbas. Isang gabi, 3 linggo. Pagkatapos, naiuwi ko siya. May nakita ako, inoorganisa ko ang mga gamit ni Romel na nakatago sa mga kahon, ang kanyang damit, ang kanyang mga libro, ang kanyang mga papeles. Sa ilalim ng isang kahon, nakakita ako ng isang brown na leather diary. Luma, hindi ko alam na nagtatago ng diary si Romel. Binuksan ko ito nang may nanginginig na mga kamay. Ang mga unang pahina ay mga taon na ang nakakaraan. Mga iniisip tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa kanyang mga kaibigan, walang mahalaga. Ngunit pagkatapos, nakita ko ang mga entries sa huling taon, ang taon na nakilala niya si Sheila. Nakilala ko ang isang tao ngayon, sabi ng isang entry. 4 na taon na ang nakakaraan. Sheila ang pangalan niya. Maganda siya, matalino, misteryoso, may kakaiba sa kanya na hindi ko mabasa, nakakaintriga siya. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ang mga entries tungkol kay Sheila ay naging mas madalas at mas madalas. In love si Romel, ganap na nabighani, ngunit mayroon din mga pagdududa. Minsan, ramdam ko na hindi ko siya talaga kilala, hindi siya kailanman nagsasalita tungkol sa kanyang pamilya. Kapag nagtatanong ako, nagbabago siya ng topic, parang nagsimula lang ang buhay niya noong araw na nagkakilala kami. Isa pang entry. Nakita ko si Sheila na sinusuri ang aking bank statements, sabi niya. Nagka-curious lang siya, pero may mali. Ang pakiramdam ko, bakit niya iyon titingnan nang hindi nagtatanong? At pagkatapos, ang nagpakulo ng aking dugo. Nakita ko, petsa, 1 buwan bago ang pagkamatay niya. Buntis si Sheila, nakita ko ang pregnancy test, pero nang komprontahin ko siya, nagalit siya, sabi niya. Ayaw niyang magkaroon ng anak, masisira ang buhay niya. Paano niya masasabi? Iyon, anak namin iyon. Binago ko ang aking testamento. Ngayon, lahat ay mapupunta sa sanggol. Hindi ko pinagkakatiwalaan si Sheila sa pera, hindi pagkatapos makita kung paano niya ginagastos. Ang mga sapatos na 5,000, ang mga bag na 10,000, laging gusto ng higit pa, pero ang isang sanggol ay hindi isang accessory, ito ay isang buhay, at poprotektahan ko siya sa lahat ng paraan. Tumulo ang luha sa mga pahina, nilalaman, ang tinta. Alam ni Romel, alam niya na may mali. Kay Sheila, alam niya na pera lang ang mahalaga sa kanya at gumawa siya ng mga hakbang para protektahan ang kanyang anak, mga hakbang na nagkakahalaga ng kanyang buhay. Ang huling entry ay mula sa araw na siya ay namatay. Binantaan ako ni Sheila. Ngayon, sabi niya, magsisisi ako sa pagpipilit ko tungkol sa sanggol. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niyan, pero natatakot ako. Kakausapin ko ang nanay ko. Bukas, ikukwento ko ang lahat.
Alam ko lang na hindi ko hahayaan na saktan ni Sheila, ang anak namin. Poprotektahan ko siya, palagi. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makausap ako na matay siya ng gabing iyon at hindi ko kailanman nalaman na kailangan niya ng tulong, na natatakot siya, na nakita niya ang papalapit na panganib, ngunit hindi sapat na mabilis. Ikinagagalak ko, bulong ko, sa diary. Ikinagagalak ko ang lahat, mahal ko. Dapat kong napansin, dapat kong nakita na may mali, ngunit hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Kailangan ko lang protektahan ang kinabukasan. Dinala ko ang diary kay Detective Santos. Kinabukasan, binasa niya ang lahat, ang kanyang panga humigpit sa bawat pahina. Ito ay mahalagang ebidensya, sabi niya. Nagpapakita ito ng premeditation, nagpapakita ito ng motibo. Kapag nakita natin si Sheila, ibabaon ito sa kanya. Kailan niyo siya hahanapin? Tanong ko. Halos 2 buwan na ang nakalipas. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, pero matalino siya. Malamang gumamit siya ng pekeng dokumento para makalabas ng bansa, maaring nasa kung saan siya. Ngunit 3 araw pagkatapos, nagbago ang lahat. Pinapakain ko si Rafael nang tumunog ang telepono ko. Isang unknown number. Karaniwan, hindi ko sasagutin, ngunit may bumulong sa akin na gawin ko. Hello? Sabi ko, tahimik, huminga. Pagkatapos, isang boses na agad kong nakilala. Aling Remedios? Si Sheila. Nagyelo ang dugo ko. Halos mahulog ko si Rafael. Lumingalinga ako sa kwarto na parang nagtatago siya sa mga anino. Nasaan ka? Nagsawa akong magtanong. Hindi mahalaga kung nasaan ako. Ang mahalaga ay mayroon akong gusto mo at mayroon ka. Gusto ko. Wala kang gusto ko. Meron ako ng katotohanan tungkol sa tunay na nangyari kay Romel, tungkol sa kung bakit ginawa ko ang ginawa ko. Pustahan, gusto mong malaman. Alam ko na ang katotohanan. Binasa ko ang diary ni Romel. Alam kong pinatay mo siya para sa pera. Alam kong halimaw ka. Isang malamig na tawa, walang saya. Isang halimaw, napakamadrama. Wala kang alam, Aling Remedios. Hindi si Romel ang santo na inaakala mong siya. Huwag kang mangahas, sigaw ko. Huwag kang mangahas na magsalita ng masama sa anak ko. Okay, tatawag ka sa pulis. Sige, pagkatapos kong ibaba ang tawag na ito, wala na ako. Gumagamit ako ng disposable phones. Hindi ako tanga. Umiikot ang aking isip. Kailangan kong panatilihin siyang nagsasalita. Kailangan kong i-record ito. Sa paanuman, inilagay ko ang telepono sa speakerphone. Kinuha ko ang aking cellphone. Gamit ang libreng kamay, nagsimula akong mag-record. Ano ang gusto mo, Sheila? Gusto ko ang anak ko. Ang anak mo? Sinubukan mong lunurin siya. Isang pagkakamali iyon, isang sandali ng kabaliwan. Natatakot ako, naguguluhan ako. Kapapanganak ko lang, mag-isa, hindi ko alam ang ginagawa ko. Pero mas maayos na ako. Ngayon, gusto ko, ang anak ko, bumalik. Hindi, kailanman, mauna akong mamatay. Maayos iyan, sabi niya. Nang may nakakatakot na kalmado, makinig ka ng mabuti. Gusto ko si Rafael, at gusto ko ang pera sa testamento ni Romel, ang 2,000,000 mula sa insurance, plus ang lahat na iniwan ni Romel sa isang fund para sa sanggol. Iyon ay karagdagang 3,000,000, 5,000,000. Ang lahat na pinaghirapan ni Romel, ang lahat na naipon niya, lahat nakalaan sa kanyang anak. At kung tatanggi ako, kung gayon, pupuntahan ko siya. Ako ang biological na ina niya. Sa legal, mayroon akong mas maraming karapatan kaysa sa iyo. At kapag sa wakas, nahuli ako, sasabihin ko na ninakaw mo ang anak ko, na binantaan mo ako, na inimbento mo ang buong kwento sa lawa para makasama siya ang salita ko laban sa'yo. At mas bata ako, mas kapani-paniwala, mas nakakaawa. Nahihilo ako, ngunit nagpatuloy ako sa pagre-record
Paano ko malalaman na hindi mo kami papatayin, pareho, at kukunin mo pa rin ang lahat? Hindi mo alam. Pero iyon lang, ang option mo. Dalhin mo ang sanggol at ang pera sa lumang bodega, sa tabi ng lawa. Alam mo kung saan kayo ni Romel nang huhuli ng isda, bukas, hating gabi, mag-isa. Kung makita ko ang anumang pulis, mawawala ako at hindi mo na ako makikita pa. At sa huli, makakahanap ako ng paraan para kunin si Rafael sa iyo sa kabila nito. Sheila, teka, ngunit patay na ang linya. Nananatili ako doon. Nanginginig, hawak si Rafael sa isang braso at ang telepono sa kabila. Hawak ko ang recording, hawak ko ang ebidensya. Nabuhay si Sheila na binantaan niya ako. Agad akong tumawag kay Detective Santos. Ipinadala ko sa kanya ang audio. Perpekto, sabi niya. Iyan mismo ang kailangan namin. Ngayon, maglalagay tayo ng bitag. Pupunta ka. Sa meeting na yon, ngunit naroon kami. Nakatago, naghihintay. At kapag lumitaw siya, huhulihin namin siya. At paano kung may mali? Paano kung makita niya ako kasama ang pulis at tumakas ulit? Hindi kanya makikita, ipinapangako ko. Magkakaroon ako ng mga sniper, nakaposisyon, mga team, sa mga anino. Hindi siya makakatakas. Ngayong. At si Rafael? Si Rafael ay mananatili kay Evelyn sa isang ligtas na lugar. Hindi mo siya dadalhin. Magkukunwari ka lang na dinala mo siya. Tumango ako kahit hindi niya ako makita. Isang araw pa, kailangan ko lang makaligtas ng isa pang araw. At pagkatapos, sa wakas, haharapin ni Sheila ang hustisya. Para kay Romel, para kay Rafael, para sa lahat ng sakit na kanyang idinulot. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nananatili akong gising, pinagmamasdan si Rafael na natutulog, sinasaulo, bawat detalye ng kanyang mukha, kung sakali, kung may mali, kung sakali. Hindi ko na siya makikita pa. Mahal ka ng tatay mo, bulong ko. At mahal kita. At bukas, sisiguraduhin natin na ligtas ka. Magpakailanman. Ang sumunod na araw ay lumipas ng dahan-dahan, bawat minuto, ramdam na parang isang oras. Bawat oras, isang kawalang hanggan, 9:00 ng umaga, dumating si Evelyn para sunduin si Rafael. Inimpake ko ang kanyang bag na parang mawawala siya sa loob ng isang linggo. Kahit umaasa akong makabalik siya sa loob ng ilang oras. Diapers, formula, dagdag na damit, ang paborito niyang kumot. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalagay ko ang bawat item sa bag. Magiging maayos na maayos siya sa akin, sabi ni Evelyn. Hawak si Rafael sa kanyang mga braso. Hawak ko ang numero mo, hawak ng pulis ang address ko, walang sino mang mananakit sa kanya, ipinapangako ko. Hinalikan ko siya sa noo, pagkatapos hinalikan ko si Rafael, ang kanyang malambot na balat, amoy baby lotion at pag-asa. Mahal kita, maliit, bulong ko. Babalik si Lola, agad. Pinanood ko silang umalis. Ang kotse ni Evelyn, nawala, sa kalsada. At ramdam ko na parang may napunit sa aking kaluluwa. Ngunit kailangan iyon. Kailangang malayo si Rafael. Ligtas, kung sakaling may mali. Dumating si Detective Santos, 2:00 ng hapon, kasama ang 3 pulis, 2 lalaki at isang babae, lahat nakasibilyan, lahat armado. Ginawa nila ang aking sala na command center. May mga laptop, mga radio, mga mapa ng lugar sa paligid ng bodega. Babaybayin natin ang plano. Muli, sabi ni Santos, ibinuklad ang isang mapa sa aking dining table. Narito ang bodega, abandonado. 5 taon na ang nakakaraan. May 3 pasukan, main, gilid at likod. Magkakaroon kami ng mga team na nagbabantay sa lahat ng 3. Itinuro niya ang mga lokasyon sa mapa gamit ang isang red marker. Snipers dito at dito sa mga bubong ng katabing gusali. Magkakaroon sila ng malinaw na view sa loob sa pamamagitan ng mga basag na bintana. Mga assault team dito sa likod, handa na pumasok sa sandaling may kumpirmasyon na si Sheila. At ano ang dapat kong gawin? Eksakto? Tanong ko.
ang boses ko, tila mas kalmado. Kaysa sa nararamdaman ko, pumasok ka, kausapin mo siya, panatilihin mo siyang nagsasalita, kailangan namin na umamin siya, na pinatay niya si Romel, na sinubukan niyang patayin si Rafael. Magdadala ka ng hidden microphone, ire-record namin ang lahat. Isa sa mga pulis, isang matangkad na lalaki, mga 30 taong gulang, ang kumuha ng isang maliit na device, kasing laki ng boton. Ito ay ilalagay sa iyong damit. Dito, itinuro niya. Sa ilalim ng iyong leeg, nagtatransmit ito ng lahat, ng real time. Mayroon din itong panic button. Kung pipindutin mo, ito, 3 beses, nang sunod-sunod, papasok kami, agad, kahit ano paman. Ipinakita niya kung paano ito gumagana. Nag-practice ako sa pagpindot nito. 3 mabilis na pindot. Ang aking buhay ay nakasalalay sa pag-alala nito. At kung hilingin niya na makita ang sanggol, sasabihin mo na nasa kotse siya, na gusto mo munang kausapin siya, na gusto mong maintindihan kung bakit niya ginawa ang ginawa niya. Apelahan mo ang kanyang ego. Mahilig ang mga taong tulad ni Sheila magsalita tungkol sa kanilang sarili. Hayaan mo siyang magyabang kung gaano siya katalino. Ginugol namin ang mga sumunod na oras sa pagsusuri, bawat detalye, bawat posibleng senaryo. Ano ang gagawin? Kung armado si Sheila, ano ang gagawin? Kung hindi siya mag-isa, ano ang gagawin? Kung may mali, umiikot ang aking ulo sa dami ng impormasyon. 8:00 ng gabi, pinakain nila ako ng ham sandwich na amoy karton, ngunit nilunok ko bawat subo. Kailangan ko ng enerhiya, kailangan kong maging alerto. 10:00 ng gabi, kinabitan nila ako ng microphone, sinubukan nila ang audio, paulit-ulit, pinapagsalita nila ako ng mga salita, magbilang, hanggang 10, sumigaw, bumulong, tinitiyak, na perpekto, ang lahat. Tandaan, Aling Remedios, sabi ni Santos. Tinitigan ako sa mga mata. Hindi ka nag-iisa, dun sa loob, makikinig ako sa bawat salita. Ang team ay ilang metro lang sa pinakamaliit na senyales ng tunay na panganib. Papasok kami, hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo. Tumango ako, nais kong maniwala sa kanya. Ngunit ang takot ay isang malamig na ahas na nakapulupot sa aking tiyan. 11:15 ng gabi, umalis kami, nagmaneho ako ng sarili kong kotse. Si Santos ay nasa passenger seat, nakayuko, para hindi makita mula sa labas. Ang ibang team ay nakaposisyon na, sabi niya, sa radyo. Snipers in position, back team ready, perimeter secured. Nakarating kami sa bodega 11:40 ng gabi, eksakto tulad ng aking naaalala, luma. Sirain, basag na bintana, mga pader na puno ng graffiti. Si Romel at ako, dati, dito, pumupunta. Nung bata pa siya, nang huhuli kami ng isda sa pier. Sa likod nito, mas simpleng panahon, mas masayang panahon. Lumabas si Santos sa kotse sa isang blind spot ng imahinasyong kamera ni Sheila na wala siya sa mga anino. Nag-iisa ako. Tiningnan ko ang orasan, 11:55 ng gabi, 5 minuto. Isinara ko ang aking mga mata, inisip ko si Romel, ang kanyang ngiti. Kung paano niya ako tinawag na nanay, sa mabait na tono, kung paano, sana. Nakita ko siya, bilang isang ama, inisip ko si Rafael, ang kanyang kinabukasan, ang lahat ng bagay, na karapat-dapat na mayroon siya, isang buhay, nang walang takot, nang walang banta, nang walang anino. Hating gabi, nag-vibrate ang telepono ko, isang text mula sa unknown number. Pumasok ka, mag-isa, ngayon. Lumabas ako. Sa kotse, malamig ang hangin. Sa gabi, nakikita ko ang aking hininga. Naglakad ako, patungo sa pangunahing pinto ng bodega. Bawat hakbang, tila, napakalakas, sa katahimikan. Bukas, ang pinto, itinulak ko, umungol, ang tunog, umalingaw-ngaw. Sa walang taong pader, sa loob, madilim, halos ganap na itim, kaunting liwanag lang, mula sa buwan, ang pumapasok. Sa mga basag na bintana, gumagawa ng kakaibang anino.
Sheila! Tawag ko, ang boses ko, tila maliit, takot. Isara mo ang pinto, sabi ng isang boses. Mula sa mga anino, ang boses ni Sheila. Isinara ko ang pinto, dahan-dahang umangkop ang aking mga mata sa dilim at pagkatapos nakita ko siya, nakatayo sa gitna ng bodega, nakasuot siya ng madilim na damit, itim na jeans, hoodie, iba ang hitsura niya, mas payat, maikli ang buhok niya, kulay blonde, ngunit siya iyon. Dumating ka, sabi niya, tila halos nagulat. Sabi mo, gusto mong mag-usap. Sabi ko, gusto ko ang anak ko. At ang pera, nasaan sila? Gusto ko muna ng mga sagot. Gusto kong malaman, bakit? Bakit mo pinatay si Romel? Bakit mo sinubukang patayin si Rafael? Tumawa siya, ang parehong malamig na tunog na narinig ko sa telepono. Bakit sa tingin mo, Aling Remedios, para sa pera? Mahal ka ni Romel, ibinigay niya ang lahat sa'yo. Si Romel ay isang romantikong tanga, nagsasalita siya tungkol sa pag-ibig at pamilya at kinabukasan. Gusto ko ng kalayaan, gusto kong maglakbay, mabuhay, hindi nakatali, sa isang bahay at isang umiiyak na sanggol. Kung gayon, bakit mo siya pinakasalan? Dahil engineer siya, kumikita siya ng malaki, may savings siya, may life insurance, isang investment yon. Maghihintay ako ng 5 taon, ididiborsyo ko siya, kukunin ko ang kalahati ng lahat. Ngunit pagkatapos, nabuntis ako at iyon ay sumira sa plano ko. Ang kanyang mga salita ay lason. Bawat isa ay nagsusunog sa akin. Sinabi mo sa kanya na ayaw mo ng sanggol. Oo naman, na ayaw ko. Pero si Romel ay naging imposible. Binago niya ang kanyang testamento. Lahat para sa sanggol. Kaya kailangan kong mag-adjust. Kung namatay si Romel habang ako ay buntis, matatanggap ko ang insurance. Ngunit ang sanggol ay magmamana ng iba pa. Kaya ang solusyon ay simple. Patayin si Romel. Magkaroon ng sanggol. Patayin din ito. Kukunin ko ang lahat. Inamin niya ang lahat. Bawat salita na na-record, na-transmit, nakikinig ang pulis, ngunit kailangan ko pa. Inupahan mo si Mang Tony para sabutahehin ang preno. 20,000, isang mura. Kung isa sa alang-alang na kumita ako ng 2,000 mula sa insurance, ang pinakamagandang investment sa buhay ko. At ang sanggol, ang sarili mong anak, ay isang balakid, wala nang iba. Nanganak ako, mag-isa, sa isang kubo na inupahan ko, gamit ang cash. Walang nakakaalam. Nabuntis ako. Gumamit ako ng maluwag na damit. Iniiwasan ng mga tao nang ipanganak siya. Naisip ko na iwanan na lang siya kung saan, ngunit pagkatapos naalala ko ang lawa kung saan kayo ni Romel dati pumupunta, mukhang poetiko, tapusin ang lahat kung saan nagsimula ang kanilang maliit na tradisyong pampamilya. Naramdaman ko na ako ay may sakit. Naramdaman ko ang galit. Naramdaman ko ang lahat ng puot ng mundo na nakatuon sa babaeng nakatayo sa harap ko. Ngunit nabigo ka. Niligtas ko siya. Oo, nakakainis yon, pero hindi mahalaga. Dahil ngayon, tatapusin ko ang trabaho. Nasaan si Rafael, Aling Remedios? Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Hindi yon tanong. At pagkatapos, nakita ko ang baril. Kinuha niya mula sa kanyang hoodie, maliit, itim, nakatutok, direkta sa aking dibdib. Huling pagkakataon, nasaan ang anak ko? Pinindot ko ang panic button, 1 beses, 2 beses, 3 beses. Hindi mo siya kailanman mahahawakan, sabi ko. Ang kanyang daliri, gumalaw, patungo sa gatilyo, ang lahat, tila, gumagalaw, ng dahan-dahan. Nakita ko ang kislap, narinig ko ang putok, naramdaman ko ang isang bagay na humampas sa aking balikat, mainit, nagsusunog. Nahulog ako, patalikod, at pagkatapos, sumabog ang bodega. Sa galaw, bumukas ang mga pinto, nakakabulag na ilaw, mga boses, sumisigaw. Pulis, bitawan ng baril, sa lupa, ngayon. Nakita ko si Sheila. Lumingon. Nakita ko ang mga baril na nakatutok,
Sa kanya, nakita ko na napapaligiran siya. At sa loob ng 1 segundo, naisip ko, nababarilin niya. Muli, naisip ko na magpapabaril siya, ngunit ibinaba niya ang baril ng dahan-dahan, ibinagsak niya sa lupa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. 3 pulis ang bumagsak sa kanya. Pinigil siya, nakatihaya, ginapos, sumisigaw siya, nagmumura, nagbabanta, ngunit hindi mahalaga. Arestado siya. Tapos na. Tumakbo si Santos patungo sa akin. Lumuhod sa tabi ko. Aling Remedios, manatili po kayo sa akin. Okay lang ako, nagawa kong sabihin. Kahit ang sakit sa aking balikat ay hindi na makayanan. Nahuli niyo siya. Sabihin niyo na nahuli niyo siya. Nahuli namin siya. Tapos na. Ngayon, manatili po kayong kalmado. Paparating na ang ambulansya. Isinara ko ang aking mga mata. Sapat na. Tapos na. Sa wakas. Tapos na. Nagising ako sa ospital. Muli. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Sa pagkakataong ito, hindi ako nakakaramdam ng desperasyon, kundi ginhawa, kapayapaan. Masakit ang aking balikat kung saan tumagos ang bala sa kalamnan. Ngunit hindi ito tumama sa buto. Swerte, sabi ng doktor, dosimeters sa kaliwa at sa puso mo sana tumama. Nakaupo si Evelyn. Sa tabi ko, hawak si Rafael. Nang buksan ko ang aking mga mata, ngumiti siya. Tingnan mo kung sino ang nagising, sabi niya. Lumapit. May sabik na sabik sa iyo. Kinuha ko si Rafael. Gamit ang aking mabuting braso, niyakap ko siya sa aking dibdib, amoy baby powder at pag-asa. Nagsimula siyang gumawa ng maliliit na ingay, ang mga maliliit na tunog na ginagawa ng mga sanggol kapag masaya sila. Hello, mahal ko, bulong ko. Okay lang si Lola, okay na ang lahat. Lumitaw si Santos 1 oras pagkatapos, nagdala ng bulaklak at isang pagod na ngiti. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Parang isang nabaril, sabi ko. Pero buhay, ano ang nangyari kay Sheila? Arestado, kinakasuhan ng first-degree murder para kay Romel, pagtatangkang pagpatay para kay Rafael, pagtatangkang pagpatay para sa iyo. Bukod pa sa listahan ng iba pang krimen, conspiracy, fraud, obstruction of justice, makukulong siya habang buhay, walang posibilidad ng parol. Ang mga salita ay matamis, tulad ng pulot, hustisya. Sa wakas, gumana ng perpekto. Ang recording, umamin siya. Sa lahat, sinubukan ng kanyang abogado na sabihin, coercion, na pinilit mo siya na sabihin ang mga bagay na yon. Ngunit nakita ng hurado ang buong video. Nakita nila ang pagkuha niya ng baril. Pagbaril, wala silang awa. 30 minuto ng deliberasyon, guilty, sa lahat ng kaso. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti akong gumaling. Masakit ang physiotherapy para sa aking balikat, ngunit kailangan patuloy na dumating si Evelyn para tumulong kay Rafael. Kapag hindi ko siya kayang buhatin, gamit ang aking sugatan na braso, nagdadala si Father Mike ng pagkain. Mga kapitbahay na halos hindi ko kilala ang lumitaw na may mga plato ng pagkain at mabait na salita. Isa siyang bayani, sabi ng babae sa ibaba. Ang ginawa niya para sa sanggol na yon, pagsasakripisyo ng kanyang buhay sa ganoong paraan. Ngunit hindi ko nararamdaman na ako ay bayani. Ramdam ko lang na ako ay isang lola, ginagawa ang gagawin ng sino mang lola, pinoprotektahan ang kanyang sarili. 2 buwan pagkatapos ng paghuli kay Sheila, nagkaroon ako ng isa pang pagdinig sa hukom. Sa pagkakataong ito, iba, sa pagkakataong ito, nakangiti ang hukom habang sinusuri ang mga dokumento. Aling Remedios, sabi niya, sinuri ko ang lahat ng ulat sa huling 6 na buwan, ang mga pagbisita ng social service, ang medical evaluations ni Rafael, ang progress reports, at kailangan kong sabihin na humanga ako. Mabilis ang tibok ng puso ko. Si Rafael ay lumalago sa inyong pangangalaga. Umaabot siya sa lahat ng milestones ng pag-unlad
Malusog siya, masaya, minamahal, at napatunayan nyo na kayo ay higit pa sa capable sa kabila ng mga hamon. Salamat, Your Honor. Kaya ibinibigay ko ang buo at permanenteng kustodiya kay Rafael, kay Aling Remedios, agad. Bukod pa rito, dahil ang biological na ina ay nakakulong habang buhay at nawala ang lahat ng kanyang parental rights, pinahintulutan ko ang mga proseso ng pag-ampon kung nais nyo na ipagpatuloy, pag-ampon, para maging legal na akin, hindi lang ang lola niya na may kustodiya, kundi ang kanyang legal na ina. Oo, sabi ko, nang walang pag-aalinlangan. Oo, gusto ko siyang ampunin. Kung gayon, mangyayari iyan. Congrats, opisyal na. Hinamapas ng martilyo at bigla ang lahat ng bigat na aking dinala sa loob ng ilang buwan ay nawala. Opisyal na. Akin na si Rafael. Walang sinuman ang makakakuha sa kanya. Kailanman, lumabas ako ng korte. Hawak si Rafael sa aking mga braso. 8 buwan na siya ngayon, mabilog at masaya. Nakangiti, nagpapakita ng 2 maliliit na ngipin. Tumatawa siya. Kapag inuugoy ko siya, hinihila niya ang aking buhok. Gamit ang kanyang maliliit at mabilog na kamay, naghihintay sina Evelyn at Father Mike sa labas. Niyakap nila ako, kaming 3, umiyak sa kaligayahan, doon mismo sa mga hakbang ng korte. Nagawa mo, sabi ni Evelyn. Laban sa lahat ng pagsubok, nagawa mo. Nang gabing iyon, naghanda ako ng isang espesyal na hapunan. Well, kasing espesyal ng magagawa sa isang sanggol na nangangailangan ng patuloy na atensyon. Inimbitahan ko sina Evelyn at Father Mike, kumain kami ng inihaw na manok at kanin. Nag-toast kami ng apple juice dahil walang sino man sa amin ang umiinom ng alak. Para kay Rafael, sabi ni Father Mike, itinaas ang kanyang baso para sa kanyang maliwanag na kinabukasan. Para kay Romel, sabi ko, na nanonood sa atin mula sa kung saan ipinagmamalaki ang kanyang anak. Para sa pag-ibig, dagdag ni Evelyn, na laging nananalo laban sa kasamaan. Uminom kami, kumain, tumawa, hinampas ni Rafael ang kanyang high chair at sumigaw. Sa tuwa, hindi niya maintindihan, ngunit nararamdaman niya ang kaligayahan sa paligid niya. Ang mga buwan, naging taon. Lumaki si Rafael, nagsimulang lumakad sa edad na 11 buwan. Ang kanyang unang salita ay, Lola. Umiyak ako nang sabihin niya iyon. Sa edad na 2, tumakbo siya. Sa buong bahay, sa edad na 3, nagsimula siya. Sa preschool, bawat milestone ay isang himala, bawat araw ay isang regalo. Kinausap ko siya tungkol kay Romel. Patuloy, pinakita ko sa kanya ang mga litrato. Kinukwentuhan ko siya ng mga kwento. Ang tatay mo ay isang mabuting tao, sabi ko. Matapang, minahal ka niya kahit bago ka pa niya makilala. Ibinigay niya ang kanyang buhay para protektahan ka. Daddy, bayani, sabi ni Rafael sa kanyang maliit na boses. Oo, mahal ko, bayani si Daddy at lalaki ka na magiging kasing ganda, kasing tapang, kasing mapagmahal. Tulad niya, hindi ko kailanman ikinuwento sa kanya ang tungkol kay Sheila. Iyon ay darating sa huli, kapag mas matanda na siya, kapag kaya na niyang maintindihan. Sa ngayon, kailangan lang niya na malaman na siya ay minamahal, na siya ay gusto na may mga taong lumaban para sa kanya. Sa 5 kaarawan ni Rafael, nagkaroon kami ng party sa likod bahay. Inimbitahan namin ang lahat ng bata. Sa kapitbahayan, may mga lobo, cake, mga regalo. Tumakbo si Rafael sa pagitan ng kanyang mga kaibigan. Tumatawa, puno ng buhay, napakaiba, sa violet, at walang galaw na sanggol na kinuha ko mula sa lawa. 5 taon na ang nakakaraan. Umupo si Evelyn sa tabi ko, sa beranda, pinagmamasdan ang pagdiriwang. Ano ang iniisip mo, Aling Remedios? Tanong niya. Ang araw na iyon, pag-amin ko. Kung paano
Maaaring, dumating ako, 5 minuto, mas huli, kung paano, maaaring, hindi ako tumingin, sa bintana, sa eksaktong sandaling iyon, kung paano, maaaring, naging iba, ang lahat, ngunit hindi. Nakita mo siya, iniligtas mo siya, iyon ang iyong kapalaran. O kay Romel, sabi ko, minsan, naiisip ko, na ginabayan niya, ang aking mga mata, patungo sa lawa, ng araw na iyon, na sa paanuman, alam niya, na naroon ako, na kaya niya akong pagtiwalaan, na protektahan, ang kanyang anak. Siguro, sabi ni Evelyn, o siguro, ikaw lang, ay isang napakatapang na babae, na tumanggi, na sumuko. Nang gabing iyon, pagkatapos, na umalis ang lahat, pagkatapos, na makatulog si Rafael, pagod, sa sobrang emosyon umupo ako, mag-isa, sa sala. Tiningnan ko ang mga litrato, sa pader, si Romel, nasanggol, si Romel, sa kanyang graduation, si Romel, sa araw ng kanyang kasal, at sa tabi ng mga bagong litrato, si Rafael, na bagong silang, sa ospital, si Rafael, na nagsisimulang lumakad, si Rafael, sa kanyang unang araw, ng eskwela. 2 henerasyon, na konektado, ng pag-ibig, hiwalay, ng trahedya, pinag-isa, ng survival. Nagawa natin, Romel, bulong ko. Sa kanyang litrato, ang anak mo ay ligtas, masaya, lumalaki, ng malakas, at mabuti, eksakto, tulad ng gusto mo. At kahit alam kong, hindi siya makakasagot, naramdaman ko, ang isang bagay, isang init, isang kapayapaan, na parang naroon siya, ipinagmamalaki, nagpapasalamat, payapa. Siguro, ikaw ay sumuko kung ikaw ay nasa lugar ko. Siguro, inisip mo, na masyado kang matanda, masyado kang pagod, masyado kang basag, o siguro, ginawa mo rin, eksakto ang parehong bagay. Dahil yon ang ginagawa ng pag-ibig. Pinapalakas ka nito, kaysa sa inakala mong posible. Pinapalaban ka nito, kapag tila nawala na ang lahat. Pinapakita ka nito, ng pag-asa. Sa pinakamadilim na dilim. Hindi ko alam kung ano ang idudulot ng hinaharap. Alam kong magkakaroon ng hamon. Alam kong magkakaroon ng mahihirap na araw. Alam kong hindi madali ang magpalaki ng isang bata sa edad ko. Ngunit alam ko rin na bawat araw kasama si Rafael ay isang regalo. Bawat ngiti, bawat yakap, bawat mahal kita, Lola. Kapag tinitingnan ko siya na natutulog ng payapa sa kanyang kwarto, ang kwarto na minsan ay sa kanyang ama, nakikita ko, hindi lang ang bata, kundi ang pangako na ginawa ko sa aking anak, ang pangako na ginawa ko sa aking sarili. Nang kakilakilabot na araw na yon, sa tabi ng lawa, ang pangako na protektahan, na mahalin, na hindi kailanman sumuko. Sinasabi ng ilan, na swerte lang, na ako ay nakatingin sa bintana. Sa eksaktong sandaling iyon, sinasabi ng iba, na kapalaran iyon. Siguro, kaunti. Nang pareho, siguro, si Romel ang gumagabay sa akin mula sa isang lugar na lampas sa ating pangunawa. Ang alam ko, nang may katiyakan, ay nang makita ko ang maletang iyon na lumulubog sa lawa, nang marinig ko ang mahina na tunog mula sa loob nito, nang maramdaman ko ang maliit na puso ni Rafael na lumalaban para patuloy na tumibok laban sa aking dibdib. Alam kong wala na ang magiging tulad ng dati. At alam mo, nagpapasalamat ako para doon. Nagpapasalamat ako para sa bata na natutulog sa ilalim ng aking bubong. Nagpapasalamat ako para sa pagkakataon na makita ang mga mata ni Romel, muli na marinig ang kanyang tawa na umalingaw-ngaw sa mga pader ng lumang bahay na ito. Nagpapasalamat ako para sa pagkakataon na magmahal, muli na magkaroon ng layunin, na maramdaman na sa kabila ng lahat ng nawala sa akin, may napanalunan din ako na isang bagay na napakahalaga. Ang trahedya ay dumarating sa ating lahat, maaga o huli, kumakatok sa ating pinto kapag hindi natin inaasahan, inaagaw nito ang mga taong mahal natin, ang mga pangarap
na ating pinahahalagahan ang seguridad na ating pinagkakatiwalaan. Ngunit, ano ang ginagawa natin? Pagkatapos, iyan ang tanong na nagbibigay kahulugan kung sino tayo. Maaari akong sumuko sa pagluluksa nang mamatay si Romel. Maaari akong umatras sa takot nang makita ko si Sheila na nagtapon ng maleta sa lawa. Maaari kong sinabi na masyado akong matanda, masyado akong mahina, masyado akong basag para maging ina. Muli, sa halip, pinili kong lumaban, pinili kong magmahal, pinili kong maniwala na kahit sa abo ng pinakamalalim na pagkawala, may bagong bagay na maaaring lumago at lumago iyon. Rafael ang pangalan niya. 5 taong gulang na siya ngayon. Bukas, 6 na siya at balang araw, magiging 20, 30, 40. Isang ganap na lalaki na may sariling pangarap, sariling pag-ibig, siguro, sariling anak. Hindi ko alam kung narito ako para makita ang lahat ng iyon. Malamang, hindi. Ngunit alam kong naitanim ko ang mga buto. Alam kong binigyan ko siya ng matibay na ugat at pakpak para lumipad. Alam kong ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa kanyang ama. Tungkol sa pag-ibig na mayroon si Romel para sa kanya. Kahit bago pa siya ipanganak, tungkol sa katapangan na kinailangan niya para ipagtanggol siya at sapat na iyon. Minsan sa gabi, tulad nito, pagkatapos natahimik ang bahay at ang natitira lang ay ang tiktak ng lumang orasan sa pader, naiisip ko ang babaeng ako bago ang araw na iyon sa tabi ng lawa, ang babaeng basag dahil sa pagluluksa, nabubuhay sa mga multo ng nakaraan. Hayaang lumipas ang mga araw nang walang layunin, walang pag-asa. Halos hindi ko na siya nakikilala ngayon. Dahil ang babaeng ako, ngayon ang babaeng humahabol sa isang 5 taong gulang sa bakuran na nagdidikit ng mga drawing sa ref, na humahalik sa mga galos at nagtataboy ng mga halimaw sa ilalim ng kama. Ang babaeng iyon ay mas malakas kaysa sa inakala kong posible at nagsimula ang lahat sa isang pagpipilian, ang pagpipilian na tumakbo patungo sa lawa. Sa halip na tumakas mula rito, ang pagpipilian na buksan ang basang maletang iyon kahit na ang puso ko ay sumisigaw sa takot sa kung ano ang maaaring makita ko. Ang pagpipilian na lumaban para sa kinabukasan kapag ang nakaraan ay tila masyadong mabigat para dalhin. Hindi madali ang pagpipilian. Hindi madali ang paglalakbay. May mga araw na masakit ang aking likod dahil sa pagbubuhat ng sanggol na halos hindi ako makatayo. May mga gabi na ang walang tigil na pag-iyak ay nagdulot sa akin na nasa bingit ng luha. May mga sandali na nagtaka ako kung nagkamali ako, kung nagiging makasarili ako sa pag-iisip na maaari akong maging ina muli sa edad ko. Ngunit pagkatapos, ngumiti sa akin si Rafael. Sabi niya, "Lola," sa matamis na boses, nakatulog siya sa aking mga braso, nagtitiwala na pananatilihin ko siyang ligtas at alam ko sa kaibuturan ng aking puso na hindi ako nagkamali. Ginawa ko eksakto ang dapat kong gawin. Sina Santos at Evelyn ay bahagi pa rin ng aming buhay. Dumaan si Santos, minsan nagdadala ng regalo para kay Rafael, sinusuri kung kumusta kami. Si Evelyn ay naging halos tiya sa kanya. Dinadala siya sa parke. Tuwing linggo, tinuturuan siya tungkol sa mga ibon at puno. Binibigyan siya ng dagdag na pag-ibig na karapat-dapat sa bawat bata. Nagbabasbas si Father Mike sa aming bahay. Bawat Pasko, sinasabi niya sa akin na si Rafael ay ang buhay na patunay na ang Diyos ay gumagawa sa mga mahiwagang paraan, nagbabago ng trahedya sa tagumpay, ng sakit sa layunin. At si Sheila ay nagsisilbi sa kanyang sentensya na habang buhay nang walang posibilidad ng parole. Hindi na niya kailanman masasaktan si Rafael or sinuman. Minsan, naiisip ko
kung iniisip niya, si Rafael, kung nagsisisi siya, kung may anumang kislap ng pagmamahal ng ina, ang umiral, kailanman, sa malamig na puso na iyon. Ngunit pagkatapos, naalala ko ang tingin sa kanyang muka nang itapon niya ang maleta sa lawa at alam ko ang sagot. Ang ibang tao ay hindi kayang magmahal. Si Sheila ay isa sa kanila. Pera lang ang mahalaga sa kanya, ang kalayaan, ang sarili niyang kagustuhan. Nakita niya si Rafael bilang isang balakid, hindi bilang ang himala na siya, ang kanyang pagkawala, ang aking pakinabang. Dahil bawat umaga, nagigising ako sa tunog ng maliliit na paa na tumatakbo sa pasilyo. Bumukas ang pinto ng aking kwarto at lumundag si Rafael sa aking kama, ang kanyang madilim na buhok, magulo, ang kanyang mga mata, ang mga mata ni Romel, kumikinang sa pangako ng isang bagong araw. "Magandang umaga, Lola," sigaw niya. Niyakap ako ng kanyang maliliit na braso at sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng laban, ang lahat ng sakripisyo ay sulit. Sa sandaling iyon, alam kong gagawin ko ang lahat muli. Haharapin ko si Sheila, babarilin ako, lalaban sa buong sistema para lang magkaroon ng batang ito sa aking buhay. Kapag naririnig ng mga tao ang aming kwento, kadalasan sinasabi nila na ako ay hindi ka panipaniwala, matapang, pambihira, ngunit hindi ko nararamdaman. Ganoon, ramdam ko lang na ako ay isang lola na ginawa ang gagawin ng sinumang lola, protektahan ang kanyang apo sa anumang halaga. Ang tunay na bayani ng kwentong ito ay si Romel, na nakakita sa likod ng alindog ni Sheila na binago niya ang kanyang testamento para protektahan ang kanyang hindi pa isinisilang na anak, na handa na harapin ang isang labanan sa kustudiya para panatilihin siyang ligtas. Si Romel na nagbayad ng pinakamataas na presyo para sa kanyang pag-ibig, at ang tunay na himala ay si Rafael na nakaligtas laban sa lahat ng pagsubok na lumaban para sa bawat hininga sa mga unang kritikal na oras na nagdala ng liwanag balik sa bahay na ito na minsan ay madilim dahil sa pagluluksa. Para sa akin, ako lang ang tulay sa pagitan ng ama at anak, ang tagapag-alaga ng kanilang mga alaala, ang tagapagtanggol ng kanilang kinabukasan, at sapat na yon, higit pa sa sapat. At sa huling pagbubukang liwayway, habang ang araw ay sumisikat sa aming bintana, naramdaman ko ang kapayapaan sa puso ko. Naalala ko ang mga salita ng lola ko na laging nagsasabi, "Ang bawat hamon ay may kaakibat na pagpapala, apo." Isang napakagandang aral. Kahit anong hirap, basta may pananampalataya, malalagpasan natin. Ang pagmamahalan sa pamilya, iyan ang tunay na kayamanan. Hindi ito nabibili ng pera kahit gaano pa karami. Tulad ng sabi ni Aling Nena, masarap ang pakiramdam ng may kasama sa buhay. Tama talaga. Ang mga alaala, iyan ang pinakamahalaga. At ang mga ito ay mananatili sa puso natin habang buhay.